Walang ibang salita ang naririnig ni Clara sa bawat hapunan kundi, "Bakit ba ang bobo mo, Clara?" Nagsimula ang gabi sa tahimik na panalangin, tulad ng dati. Pero paglapa pa lang ang kusara ni Aling Elena, nagsimula na ang sermon. Nakapako ang tingin ng ina niya sa report card ni Clara na nakalata sa mesa, sa gitna ng tinolang mano at pritong isda. Ang mapulang marka ay parang selyo ang pagkabigo, lalong lumulubo ang puso ni Clara sa bawat salita. Sa kabilang banda, nakangiti ang Ate Marisa niya, na may honor roll certificate sa kamay, at si Kuya Marco. Nakakagraduate lang ng may Latin honors, sila ang ngabituin ng pamilya de los Reyes. Siya ang itim na tupa, ang baboy na laging pinagsasamantalahan. Tingnan mo si Marisa, napakatalino. Si Marco, abogado na. Ikaw, Clara, ano na naman to? Bawat salita ni Aling Elena ay parang sampal sa mukha. Hindi ka na lang ba talaga magtatanda? Sayang lang ang perang ipinampapara sa'yo. Wala ka namang patutunguhan. Napayuko si Clara. Hindi niya magawang depensahan ang sarili. Paano ba niya sasabihin na pagkatapos klase, siya ang naglalaba, nagluluto, nag-aalaga, sa mapamangkin? At halos wala ng oras mag-aral? Paano niya ipapaliwanag na ang utak niya ay pagod na pagod sa gabi? Alam mo, Clara, singit ni Ate Marisa, may peking awa sa boses. Siguro nga hindi talaga para sa iyo ang kolehiyo. Baka mas maganda kung maganap ka na lang iba mong talent. Yung hindi kailangan ng utak. May bahid ng pagmamalaki at panunuya sa bawat letra ng ate niya. Alam ni Clara na masaya si Marisa sa pagkabigo niya. Napakuyom ang kamao ni Clara sa ilalim ng mesa. Gusto niyang sumigaw, magalit, pero nanatili siyang tahimik. Ganon naman lagi. Siya ang parating sumusunod, siyang parating nagpaparaya. Kinabukasan, isang kakaibang hapunan ang naganap. Hindi na tungkol sa report card ang usapan kundi tungkol sa isang mahalagang bisita. Naayos ang lahat. Si Aling Elena, nakabestida. Si Marisa, naka-makeup. Tanging si Clara lang ang pinaksuot ng simpleng kasuotan at pinahanda ng hapak. Nang dumating ang bisita, tila huminto ang mundo ni Clara. Isang matangkat na lalaki, nakasuot ng mamahaling suit, may dalang buket ng puting rosas. Si Atty. Miguel Ramirez, ang sikat at mayamang abogado ng pamilya, nabalita niyang kasosyo pa ng isang malaking kumpanya sa Maynila. Nakatinginan sila, at sa unang pagkakataon, hindi niya maintindihan ang tingin sa mata ni Miguel, walang pahatol, pero may kakaibang seryosong ekspresyon. Atty. Ramirez, maraming salamat sa pagdating, masiglang bati ni Don Ramon, ang ama ni Clara, na ngayon ay tila napakagaan ng loob. Siya nga pala, ito ang bunso namin, si Clara. Ngumiti si Miguel, isang formal na ngiti na hindi umabot sa kanyang nga mata. Ikinagagalak kong makilala ka, binibini. Naginit ang pisngi ni Clara. Hindi niya alam kung bakit, pero naramdaman niya ang matinding hiya at pagkawa sa sarili. Alam niya kung bakit siya naroon. Ramdam niya na isa siyang paninda. Sa hapag-kainan, tila si Clara ang centerpiece ng diskusyon. Pinuri ng magulang niya si Miguel, ang ganda ng buhay, ang yaman at posisyon. Bawat pakpuri ay parang martilyo sa ulo ni Clara. Naramdaman niyang tila tinatawaran ang kanyang pagkatao, tinatali siya sa isang buhay na hindi niya pinili. Naramdaman niyang ipinagbibili siya para sa karangalan at seguridad ng pamilya. Gusto ka namin para kay Atty. Ramirez, Clara, diretsong sabi ni Aling Elena pagkatapos umalis ni Miguel, tila walang pasubali. Magiging maganda ang buhay mo, hindi mo na kailangan mag-aral. Ikakasal ka sa isang abogado. Hindi na kami mahihiya sa iyo. Ang huling salita ang napakulong dugo ni Clara. Nahihiya. Kailan ba sila hindi nahiya sa kanya? Hindi po, matigas na sabi ni Clara, nagulat maging ang sarili niya sa lakas ng boses. Nagulantang ang magulang niya. Ano? Sigaw ni Aling Elena. Hindi ka na nga marunong, tatanggihan mo pa ang swerte mo? Hindi po ako magpapakasal sa taong hindi ko mahal. Tumaas ang boses ni Clara. Ang galit na matagal ng kinikimkim ay sumabo. Hindi po ako magpapakasal para lang itago ang kahihiyan ninyo. Namutla si Aling Elena. Ang mata ni Don Ramon ay nanggalayti. Walang utang na loob, sigaw ang ina. Pinakain ka namin, pinalaki ka, tapos ganito ka. Wala po akong utang na loob na kailangan bayaran ng buhay ko. Balik ni Clara. Ang bawat salita ay may kirot. Gusto ko pong mag-aral. Gusto ko pong patunayan ang sarili ko. Wala kang mapapatunayan. Sigaw ni Marisa,
na ngayon ay masaya na sa gulo. Wala kang silbi. Bobo ka. Nagkaroon ng matinding hulo. Bawat salita ay parang kutsilyo na humihiwa sa puso ni Clara. Narinig niya ang masalitang, walang silbi, kahihiyan, alisan na yan. Kung ganyan ang desisyon mo, umalis ka. Umalis ka sa pamamahay na to. Nangingini sa galit si Aling Elena. Wala kang babalikan dito. Wala kaming anak na tulad mo. Sa pagkataong iyon, hindi na nakdalawang isip si Clara. Pumasok siya sa silid niya, kinuha ang maliit na bag na laging handa, at mabilis na lumabas ng bahay. Hindi niya nilingon ang pamilyang naiwan sa kanya. Hindi niya nilingon ang salitang humahabol sa kanya. Naglakad siya sa gitna ng kadiliman. Malami ang hangin. Ang mailawng posta ay tila malabong mabituin na walang sinasagutan. Nararamdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mata. Isang butin ng luha ang pumata sa kanyang kamay, at kasabay niyon ay ang bigat ng lahat ng pagkabigo at pagtanggi. Nasa labas na siyang gate ng bahay nila, patungo sa kawalan. Tanging ang malaking buwan lang ang saksi sa pakawalan niya. Wala siyang pera, wala siyang pupuntahan. At ang tanging kasama niya ay ang kanyang maliit na bag at ang napakalaking takot na bumabalot sa kanya. Hindi niya alam kung saan siya pupunta, o kung ano ang mangyayari sa kanya. Ang mundo ay tila isang malaking pader na humaharang sa kanya. At siya ay nag-iisa. Nagsimula siyang maglakad. Palayo sa bahay na tinawag niyang tahanan. Patungo sa isang kinabukasang malabo. Malabo pa sa gabing bumabalot sa kanya. Ang maunang linggo ay bangungot. Napalipat-lipat si Clara sa iba't ibang boarding house. Na ang tanging maleta ay puno ng paasa na mabilis matutunaw sa bawat pagdaan ng araw. Ang kanyang pera, na counting iPhone mula sa allowance na laging kinukuripot, ay unti-unting naubos. Kumakalam ang sikmura, at ang bawat pahinga ay isang luho. Nahanap siya ng trabaho. Kahit ano. Naglinis siya ng gabanyo sa isang fast food chain, nahugas ng pinggan sa isang charinderiya, at minsan, nagbubuhat ng ngagulay sa palengke. Ang nga kamay niyang sanay lang humawa ng libro at panulat ay nagaspang. Nakapaltos. Ang kanyang balat, na minsan ay kininis dahil sa paalaga ng Ate Marisa, ay ngayon ay pinasukan ng alikabo at pawis. Miss, anong hinahanap mo? Tanong ng isang lalaki sa kanya isang gabi. Habang naglalakad siya sa madilim na eskinita, naghahanap ng murang kainan. Ang tingin niya ay mapangahas, at naramdaman ni Clara ang pinti ng puso niya. Trabaho po, mahinang sagot ni Clara. Tila may bukol sa lalamunan. Ngumisi ang lalaki. Halika. Marami akong trabaho sa'yo. Lumapit siya. At amoy na amoy ni Clara ang alak sa hininga nito. Napaurong siya. Naalala niya ang payo ni Mang Tonyo. Kapag may kakaiba kang naramdaman. Tumakbo. Tumakbo siya. Tumakbo siya ng pagkabilis-bilis, hanggang sa maubos ang hininga niya. Nakubli siya sa likod ng isang madilim na eskinita, nakayakap sa kanyang sarili, nangingini. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang matinding pangungulila sa bahay niya, sa mga magulang na umayaw sa kanya, kahit sa Ate Marisa na laging nanunukso. Hindi para sa kanya ang mundo sa labas, punong lungkot at panganib. Isang hapon, habang napapahinga siya sa bangketa, dumating ang isang lalaki na may dalang malaking sobra. Ikaw ba si Clara de los Reyes? Tanong niya. Tumango si Clara, nagtataka. Para sa'yo to. Inabot sa kanya ang sobra. Walang pangalan nang nabigay. Pagbukas niya, may counting para sa loob, kasama ang isang papel na nakasulat. Huwag kang susuko. May magandang plano ang Diyos para sa'yo. Walang lumakda. Hindi niya maintindihan kung kanino galing. Pero sa ilalim ng papel, may isang maliit na guhit ng bulaklak ng sampagwita, na pamilyar sa kanya. Bulaklak ng sampagwita, ang paborito ni Mang Tonyo. May kirot at pag-asa ang naramdaman ni Clara. Hindi siya nag-isa, mayroon pa ring namamalasakit. Sa loob ng ilang linggo, patuloy siyang nakakanggap ng mensahe at minsan, kaunting tulong na pinansyal, lahat ay anonimo, pero laging may guhit ng sampagwita. Para siyang may anghel na nagbabantay, ito ang nagbigay sa kanya ng lakas para bumangon sa bawat pagkadapa. Minsan, habang naglalakad siya sa isang abalang kalsada sa Makati, papunta sa kanyang trabaho bilang tagalinis ng opisina, nakita niya si Atty. Miguel Ramirez. Nakasakay siya sa isang mamahaling sasakyan, kasama ang isang magandang babae. Ang kanyang suit ay walang bahid ng alikabo, ang kanyang muka ay kalmado at seryoso. Napansin niya si Clara.
na ngayon ay halos hindi na niya makilala. Nakasuot si Clara ngupas na damit, basa sa pawis, at may bitbit na timba at basahan. Napansin ni Miguel ang tingin niya, at naktama ang kanilang mga mata. Isang segundo lang, pero sa loob ngang isang segundong iyon, nakita ni Clara ang gulat, ang pagtataka, at tila isang bahid ng awa sa mga mata ni Miguel bago siya lumampas. Umiwas niyang tingin si Clara. Gusto niyang magtago sa lupa. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang matinding pagkaawa sa sarili, ngunit kasabay nito ay isang matinding pagpupursige. Hindi siya mananatili sa ganitong sitwasyon. Hindi siya magpapatalo. Kahit pagod, gabi-gabi. Nagbabasa si Clara ng malumang libro na nakikita niya sa mga basurahan o nabibili niya sa ukay-ukay. Nagsisimula siyang mabasa tungkol sa publishing at film industry, isang mundo na dati ay hindi niya iniisip. Nagsisimula siyang magtanong sa mga taong nakikilala niya, naghahanap ng paraan para makaahon. Nagkaroon siya ng isang mitiin, kailangan niyang lumabas sa butas na ito. Isang gabi, habang nagpapahinga siya sa isang parke, dumating ang isa pang anonimong sulat. Ibang-iba ito sa manauna. Hindi ito pinansyal. Ito ay isang tip tungkol sa isang job opening sa isang maliit na publishing house sa Quezon City. Office assistant. Ang mensahe ay simple. Subukan mo. Hindi ka lugi. Sa ilalim. Ang pamilya naguhit ng sampagwita. Hindi na dalawang isip si Clara. Mayroon siyang isang panayam sa trabaho kinabukasan. Ito ang kanyang pagkakataon. Tinitigan niya ang kanyang sarili sa salamin ng sirang CR sa parke. Ang mata niya ay may bilog, ang buhok niya ay magulo, at ang kanyang muha ay payat. Pero sa loob ng mata niya, mayroon ng apoy. Ito na, Clara. Bulong niya sa sarili, tumutulo ang luha, pero ngayon ay luha ng pag-asa. Ito ang simula mo. Papasok pa lang ni Clara sa maliit at lumang gusalingang publishing house, bumalik sa kanya ang lahat ng takot. Ito na ba ang susi? O isa na namang pinto na magsasara sa mukha niya? Pero nangingibabaw ang determinasyon. Kailangan niyang magtagumpay. Ang unang buwan niya bilang office assistant ay puno ng pagsubok. Siya ang nakakape, naglilinis ang pantry, nagayos ang nga dokumento, at halos hindi na makahinga sa dami ang gawain. Maraming pagkataon na gusto niyang sumuko, naisip niya ang ginhawa ng buhay sa bahay nila, kahit papuno iyon ng pangmamaliit. Pero sa tuwing lilitaw ang alala ng mata ni Aling Elena at ang mapanuksong ngiti ni Marisa, gumaganahan siyang muli. Hindi siya babalik doon. Clara, pakisama nga to sa arkivo. Utos ngang isang edito. Na ang boses ay tila palaging may hinahabo. 5 kahon ng lumang manuskrito. Walang reklamo, binuhat niya ang nga ito, kahit pa nanghihina na ang kanyang nga braso. Sa bawat kahon, nagbabasa siya nga pamagat, at minsan ay sumisilip sa nilalaman. Unti-unti, nakilala niya ang mundo ngang gasalita. Nang nga kuwento. Isang hapon, habang nag-aayos siya nga nakakalat na concept paper sa isang conference room, napansin niya ang isang project proposal na nakalimutan sa mesa. Tungkol ito sa isang bagong genre ng audiodrama para sa matagalog na kwento ng paibig, pero tila kulang sa unique selling proposition. Tiningnan niya ang mapahina, nabasa. Sa utak niya, nagsimulang mabuo nga ideya. Naalala niya ang nga kwento ng pag-ibig na naririnig niya, sa kapitbahay nila noong bata pa siya, ang nga dramang paborito ng kanyang lola. Kinabukasan. Habang nakakapa siya, napansin siya ang CEO ng publishing house. Si Mr. Santiago, isang matandang lalaki na bihira niyang makita. Clara, di ba? Tanong niya, may pagtataka. Opo, sir. Sagon niya kinakabahan. Nakita ko ang ginawa mo sa archive kahapon. Ang bilis mo, sabi niya. May alam ka ba sa publishing? Konting-konti lang po, sir. Pero interesado po ako matuto, sagot ni Clara, lumakas ang lubi. May ideya ka ba tungkol dito? Tinuro ni Mr. Santiago ang project proposal na nakalagay sa mesa niya. Hindi ko maintindihan ang gustong mangyari ng team. Nagalangan si Clara, pero naisip niya. Ito na ang pagkakataon mo, Clara. Kung hindi ka kikilos, mananatili kang invisible. Sir, kung mabibigay po kayo ng pagkakataon, may naisip po akong counting ideya, sabi ni Clara, halos pabulong. Tininan siya ni Mr. Santiago, may pek-usi sa mata. Sige. Ilahat mo. Sa loob ng 5 minuto, inilata ni Clara ang kanyang naisip. Kung paano dapat mas gawing makatotohanan ang mga karakter,
mas damang-dama ang emosyon, at higit sa lahat, ang mga twist na hindi inaasahan, na hango sa totoong buhay ng mga Pilipino. Binanggit niya ang konsepto en Tagalog love story with a twist, na may mga lihim, pagtataksil, at pagpapatawad. Napakunot ang no ni Mr. Santiago, pero hindi sa galit. Tila nagulat. Yan. Yan ang kailangan ng project na to, sabi niya, may bahid ng pahanga sa boses. Saan mo nakuha ang maideyang yan? Ngumiti si Clara, isang ngiti na ngayon lang niya naramdaman na totoo. Sa buhay po, sa magkuwento po ng mga tao sa paligid ko. Mula noon, bago ang lahat. Binigyan siya nga pagkataon ni Mr. Santiago na maging bahagi ng project team. Mas malaki ang responsibilidad. Mas mahirap ang trabaho, pero masaya siya. Sa bawat maliit na tagumpay, naramdaman niya ang unti-unting pagbangon. Isang araw, habang nakatiti sa kanyang laptop, nakita niya ang pangalan niya sa isang lumang school ID na nakalagay sa drawer. Clara de los Reyes. Isang pangalan na puno ng sakit at pangmamaliit. Hindi na siya si Clara de los Reyes. Hindi na siya ang babaeng bobo at walang silbi. Naging mas matapang siya, mas matalino. Kailangan niyang bagong pangalan, isang pangalan na magiging simbolo ng bagong simula niya. Pinikit niya ang kanyang mata. Huminga ng malalim. Alana, bulong niya sa sarili. Alana de los Reyes, isang bagong ako. Mula sa araw na iyon, kinilala siya bilang Alana. Pinatunayan niya ang kanyang kakayahan, at sa loob ng ilang taon, mula sa isang office assistant, naging isang mahalagang bahagi siya ng publishing house. Hindi lang siya basta nagtatrabaho, bumubuo siya nga kwento, na bibigay ngang inspirasyon sa iba. Nakipag-ugnayan siya sa mga production company at anti-anting pinalawa ang kanyang impluensya sa film industry. Isang gabi, habang naisa siya sa opisina, tinitigan niya ang kanyang refleksyon sa salamin ng bintana. Ang kanyang mukha ay hindi napayat at balisa. Ngayon ay may kumpiyansa, may talino. Ang nga mata niya, na minsan ay puno ng takot, ay ngayon ay puno ng paasa at determinasyon. Alana, bulong niya, na may matinding damdamin. Ito ang simula mo. Kasabay ng paglaki ang kanyang kumpanya, lumalawa din ang kanyang pangalan sa industriya. Kilala siya bilang isang visionary, isang CEO na may kakaibang pananaw sa mga kwento. Hindi alam ng publiko ang kanyang nakaraan. Hindi rin niya nais malaman nila. Isang gabi, habang nagsasaayos siya ng mga file para sa susunod na project, nakatanggap siya ng isang email. Isang invitation sa isang eksklusibong gala event ng mga nangungunang media companies. Sa listahan ng guest, may isang pangalan na nakpabilis ng tibo ng puso niya, Atty. Miguel Ramirez. Naramdaman ni Alana ang kaba. Hindi ito pag-asa, kundi pag-aalinlangan. Ano kaya ang mangyayari kung makrus ang landas nila? Ang gala event ay ginanap sa isang marangyang hotel sa Makati. Ang bawat sulo ay kumikinang sa ilaw, at ang mabisita ay nakasuot ng pinakamagagarang kasuotan. Si Alana, nakasuot ng isang simpleng itim na bestida na nakpapatingkat sa kanyang profesional na imahe, ay naglakat ng may kumpiyansa. Hindi na siya ang Clara na nangingini sa takot, siya na si Alana, ang CEO ng isang lumalagong publishing house. Pero sa loob-loob niya, may kaba pa rin. Alam niyang naroon si Atty. Miguel Ramirez. Nagalo ang ingay ng cocktail glasses at mahihinang usapan. Ang hangin ay puno ng halimuyak ng mamahaling pabango at ang amoy ng tagumpay. Naglakat si Alana sa gitna ng tao. Nakikipagpalitan ng ngiti at bati. Ngunit ang kanyang mata ay palihim na naghahanap. At nakita niya ito. Sa kabilang dulo ng silid, nakatayo si Miguel Ramirez. Mas matangkat pa rin, mas matikas, at mas may dating kaysa sa alaala niya. Nakasuot siya ng isang dark suit na lalong napatingkat sa kanyang tindi. May kausap siyang isang grupo nga negosyante, at ang kanyang ngiti ay formal, proporsyonal. Hindi niya nakita ang pagkabigla o pakilala sa mukha ni Miguel. Para bang hindi niya nakita si Clara, ang babaeng minsan niyang sinubukang pakasalan. Nakaroon ng kaunting ginhawa sa puso ni Alana, ngunit may kasama ring kakaibang kirot. Hindi niya alam kung bakit. Sinubukan ni Alana na lumayo, maktago sa gitna ng mga tao. Ayaw niyang makaroon ng anumang encounter sa kanya. Ang nakaraan ay dapat manatili sa nakaraan. Ngunit tila may sariling isip ang tadhana. Habang naglalakad siya patungo sa restroom, bigla siyang nabangga. Natapon ang champagne sa kanyang bestida. Oh, I'm so sorry. Isang pamilyar na boses ang narinig niya.
Napaangat ang tingin ni Alana. Si Miguel Ramirez. Nakatitak siya sa kanya, may pag-alala sa mukha. Okay lang po ba kayo, miss? Tanong niya. Nakatinginan sila. Sa mata ni Miguel, walang bakas ng pakilala. Tanging pag-alala lang. Naramdaman ni Alana ang matinding pagkabigla. Hindi niya alam kung matutuwa siya o malulungkot. Okay lang po. Attorney Ramirez. Sagot ni Alana. Sinubukang gawing kalmado ang boses niya. Aksidente lang. Hayaan niyo po akong tulungan kayo, sabi ni Miguel. Kinuha ang panyo niya at dahan-dahang pinunasan ang champagne sa bestida ni Alana. Ang padamping ang kanyang kamay ay napadalang ng kuryente sa katawan ni Alana. Naramdaman niya ang init ng kanyang pisngi. Salamat po, mahinang sabi ni Alana, umiwas ng tingin. Napakaganda and even na to, di ba? Tanong ni Miguel, sinubukang maging casual. Ikaw, miss? Alana po. Alana de los Reyes, sagot niya, idiniin ang Alana sa kanyang isip. Ah, Alana. Ikinagagala kong makilala ka. Sabi ni Miguel. At inabot ang kamay niya para makipagkamay. Ang kanyang hawa ay matatak. Mainit. Gayon din po, attorney, sagot ni Alana, at mabilis na binawi ang kamay niya. Bago pa sila mapatuloy sa usapan, narinig ni Alana ang isang pamilyar na boses. Marisa, nandito ka lang pala. Napaikot ang mata ni Alana. Ang kanyang pamilya. Nakita niya si Aling Elena, nakasuot ng isang mamahaling gown, kasama si Don Ramon at si Kuya Marco. At sa tabi nila, si Ate Marisa, na ngayon ay mas lalong gumanda at tila mas matagumpay. Naglakad sila papalapit, at ang mga mata ni Aling Elena ay agad na naganap mang makikilala. Attorney Ramirez. Buti naman at narito ka. Masiglang bati ni Aling Elena, tila nakalimutan na ang pagkabigo niya kay Clara noon. Napakaganda ng event na to, ano po? Ang daming influential people. Opo. Aling Elena. Sagot ni Miguel. Ngumiti ng formal. Napakalaking karangalan sa amin na makasama ka rito, attorney, singit ni Marisa, na ngayon ay nakatingin kay Alana. Nakatinginan sila. May pagtataka sa mata ni Marisa, tila may hinahanap. Hindi pa kilala, kundi pag-usisa. Sino po pala ang kasama niyo, attorney? Tanong ni Aling Elena, na ngayon ay nakatingin kay Alana, may bahid ng pagmamaliit sa boses. Mukhang staff lang. Naramdaman ni Alana ang painit ng kanyang pisngi. Ang kanyang puso ay kumirot. Ganun pa rin. Kahit ano pa ang gawin niya, kahit gaano pa siya magtagumpay, para sa kanila, siya pa rin ang walang silbi. Si Miss Alana po, isang kolig sa industriya, mabilis na sagot ni Miguel, tila naramdaman ang tensyon. Siya po ang CEO na Radiant Publishing. Nagulat ang mukha ni Aling Elena. Pati si Marisa, napakunot ang no. Radiant Publishing. Bulong ni Marisa, tila may iniisip. Pamilya ang pangalan na yan. Opo, sagot ni Alana, matigas ang boses. Hindi niya hinayaang makita nila ang sakit sa kanyang mata. Ikinagagala ko kayong makilala muli, Aling Elena, Don Ramon, Kuya Marco, at Marisa. Nagulat ang pamilya de los Reyes. Hindi nila inaasahan na kilala sila ni Alana, nakaroon ng awkward na katahimikan. Ah, ikaw pala yan, sabi ni Aling Elena. May bahid ng pagtataka at pag-aalinlangan sa boses. Opo, sagot ni Alana, ngumiti ng pilit. Kung wala na po kayong kailangan, attorney, at kayo po, pamilya de los Reyes, kailangan ko na pong bumalik sa aking mabisita. Naglakad palayo si Alana, iniwan ang pamilya niya sa gitna ng pakalito. Naramdaman niya ang gatingin nila sa kanyang likuran. Ang sakit ay naroon pa rin, ngunit ngayon ay may kasama ng pagpupusiga. Hindi na siya ang Clara na basta na lang susuko. Habang naglalakad siya, biglang net-vibrate ang kanyang cellphone. Isang tawa mula sa isang unknown number. Nag-alangan siyang sagutin. Pero sinagot pa rin niya. Alana. Isang mahinang boses ang narinig niya. Si Mang Tonyo. Si Don Ramon. Masama ang pakiramdam niya. Ayaw ipaalam ni Aling Elena sayo. Nanlami ang buong katawan ni Alana. Ang lahat ng ingay sa paligid niya ay tila nawala. Ang kanyang ama, nakasakit, at ayaw ipaalam sa kanya ng kanyang ina? Hindi maalis sa isip ni Miguel Ramirez ang babaeng nakilala niya sa gala event, si Alana. May kung anong kakaiba sa kanya, isang familiarity na hindi niya may paliwanag. Hindi ito ang unang pagkakataon na may nakilala siyang may pangalang De Los Reyes, ngunit iba ang babaeng ito.
May pamilya na kislap sa mata niya. Natila nakita na niya noon sa ibang sitwasyon. Kinabukasan, sa kanyang opisina na puno nga makikinang na trophies at mga libro ngang batas, hindi mapakali si Miguel. Nakatingin siya sa bintana, sa abalang trapiko sa EDSA. Ang ganda ng babae ay hindi niya makalimutan. Pero higit pa doon ang kakaibang pakiramdam na parang may matagal na siyang nakalimutan. Attorney, mayroon po ba kayong ipagagawa? Tanong ni Jessica, ang kanyang matulungin at maalam na secretary. Jessica, may pamilya ka bang pangalan na Alana de los Reyes sa database natin? O anumang connection sa Radiant Publishing? Tanong ni Miguel, sinubukang gawing casual ang boses. Naktype si Jessica sa kanyang computer. 1 minuto lang po, attorney. Pagkatapos ng ilang sandali, umiling siya. Wala po, attorney. Malinis ang profile niya. Walang lumang record na may kaugnayan sa inyo o sa ating firm. Napakunot ang no ni Miguel. Impossible. Pero bakit ganon na lang ang pakiramdam niya? Hindi lang sa kanyang mukha ang pakakapamilya, kundi sa mismong aura niya. Maya-maya, naring ang landline ni Miguel. Hello, ma. Kumusta? Miguel, anak, kumusta na? Kailan ka ulit uwi dito sa Laguna? Namimiss ka na namin. Boses ng kanyang ina, puno ng pagmamahal. Busy po ako, ma. Maraming kaso. Basta, anak, tandaan mo, kailangan mo ng maasawa. Hindi ka na bumabata. Gusto naming makita kang masaya at may kasama sa buhay. Patuloy nga ina niya, tila nakpaparine. Alalahanin mo ang mga taon na sinikap naming makahanap ng tamang babae para sayo. Napabuntong hininga si Miguel. Naalala niya ang mablind dates na inayos ng kanyang ina, at ang arranged marriage na halos matuloy nun. Noon, tinanggap niya iyon. Bata pa siya, at hindi niya masyadong inisip ang pag-ibig. Ang mahalaga sa kanya ay ang maging matagumpay, ang magpasaya sa kanyang pamilya. Naisip niya ang batang babae na kanyang sinubukang pakasalan, si Clara de los Reyes. Naalala niya ang galit at matigas nitong pagtanggi. Iyon ang una at huling pagkakataon na nakilala niya si Clara. Pagkatapos noon parang bula na lang itong nawala. Isang babaeng mas pinili ang kalayaan kaysa sa seguridad na handa niyang ibigay. Humanga siya sa tapang nito noon kahit pa naintindihan niya ang sitwasyon. Opo, ma. Naintindihan ko po, sagot ni Miguel, sinubukang palubagin ang look ng ina. Pagkatapos ng tawag, lumakat si Miguel patungo sa kanyang personal minibar. Kumuha siya ng isang baso ng whiskey. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon sa salamin. Naalala niya ang huling pagkakakita niya kay Clara. Isang araw matapos ang insidente sa bahay ng De Los Reyes. Nakita niya si Clara sa isang abalang kalsada sa Maynila, mukhang pagod at gulong-gulo. Nakasuot ng lumang damit, may bitbit na timba at basahan. Hindi niya ito nilapitan. Hindi niya alam kung bakit. Siguro, dahil sa paggalang sa desisyon nito. O siguro, dahil sa takot na baka lalo lang niya itong masaktan. Ngunit ang imahe ni naghihirap na Clara ay matagal nang nanatili sa kanyang isip. Hindi niya inakala na ang babae na kita niya noon ay magiging CEO ngayon. Sino ka ba talaga, Alana de los Reyes? Bulong ni Miguel sa sarili. Mayroon siyang kakaibang kutob, isang hinala na pilit siyang binubulungan. Kinabukasan, habang nakakapa si Miguel sa kanyang opisina, narinig niya ang 2 junior lawyers na nag-uusap sa labas ng kanyang cubicle. Grabe, tol, narinig mo ba yung balita tungkol sa CEO and Radiant Publishing? Sabi ang isa. Oh, pare. Ang dami raw pinagdaanan niyan. Galing daw sa wala. Talagang rags to riches ang kwento. Sagot ng isa pa. May manaisip nga raw na may madilim siyang nakaraan. Biglang tumindi ang balahibo ni Miguel. Madilim na nakaraan. Ang masalitang iyon ay nakpaalala sa kanya ng imaheng Clara na nakita niya noon sa kalsada. Ang babaeng, sa kabila ng pagiging bobo sa mata ng kanyang pamilya, ay may tapang na kumilos sa sarili niyang paraan. Lumabas si Miguel sa kanyang cubicle at hinarap ang 2 lawyers. Tungkol saan ang pinag-uusapan ninyo? Tanong niya, seryoso ang boses. Nagulat ang 2 lalaki. Ah, attorney. Wala po, sir. Tungkol lang po sa mga rumos sa industriya. Mga rumos tungkol kanino? Kay Miss Alana de los Reyes po, sir. May mga nakuwento po kasi na ang bilis daw ng pag-angat niya. Siguro raw. May pinagdaanan. Naglakad pabalik si Miguel sa kanyang opisina.
Ang salita ay tila naglaro sa kanyang isip, Alana de los Reyes. Madilim na nakaraan, pinagdaanan. Rex to riches. Tinitigan niya ang screen ng kanyang computer. Clara de los Reyes. Sinubukan niyang i-search ang pangalan na iyon. Wala pa rin. Ngunit ang pakiramdam niya ay lalong lumalakas. Hindi lang ito basta pagkakapamilyar. May koneksyon. Isang koneksyon na matagal na nawawala, at ngayon ay unti-unting lumilitaw mula sa anino ng nakaraan. Hindi niya maintindihan kung bakit. Ngunit naramdaman niya ang matinding pag-usi sa isang paraan. Pagkabahala para kay Alana. Ang tawa ni Mang Tonyo ay parang malamig na tubig na ibinuhos sa nag-apoy na puso ni Alana. Si Don Ramon, ang kanyang ama, ay may sakit. Ang balitang iyon ay sapat para kalimutan niya ang lahat ng sakit at galit na naramdaman niya sa kanyang pamilya. Hindi niya kayang hayaan ang kanyang ama na matdusa ng maisa. Agad siyang naimpake. Ang kaba ay bumalo sa kanyang dibdib. Hindi ito kaba ng takot, kundi kaba ng paharap sa nakaraan na matagal na niyang nilibing. Ang pagbabalik sa Batangas ay hindi lang pagbabalik sa kanyang pinakmulan, kundi pagbabalik din sa mamulto ang kanyang nakaraan. Ang biyahe ay tahimik. Habang papalapit ang bus sa kanilang probinsya, unti-unting nabago ang tanawin. Mula sa matatayo na gusaling ng Maynila, napalitan ito ng malawak na bukirin at mga lumang bahay. Ang amoy ng sariwang hangin ay nadala ng alaala, mga alaala ng pagkabata na puno ng pag-asa, bago pa man siya tawaging bobo. Nang makarating siya sa kanilang bayan, gabi na. Ang mailaw sa kalsada ay malabo, at ang bahay ay tila natutulo na. Naglakad si Alana patungo sa kanilang bahay. Ang bawat hakbang ay may bigat. Ang lumang gate ay naroon pa rin. Kalawangin at tila pagod na. Ang halaman sa hardin ay lalong lumago, at ang bahay ay tila mas lalong lumaki sa kanyang paningin. Kumatok si Alana. Ilang sandali, bumukas ang pinto, si Aling Elena. Ang mukha nito ay tila mas tumanda, may maguhit ng pagod at paalala. Ngunit ang mga mata nito ay nanatili pa ring matigas. Clara. Bulong ni Aling Elena. May pagtataka sa boses. Bakit ka nandito? Nabalitaan ko po ang tungkol kay Papa, sagot ni Alana, sinubukang maging kalmado. Wala kang pakialam sa kanya, matigas na sabi ni Aling Elena, at akmang isasara ang pinto. Mabilis na hinarangan ni Alana ang pinto. Ina po ako. Karapatan ko pong malaman ang kalagayan ng ama ko. Nakatinginan sila. Ang tensyon ay bumalot sa pagitan nila. Sa huli, bumigay si Aling Elena. Bumukas ang pinto. At pumasok si Alana. Ang look ng bahay ay halos hindi nabago. Ang ngalumang kasangkapan, ang litrato sa dingding, ang amoy ng luto ni Aling Elena. Lahat ay pamilya, ngunit pakiramdam ni Alana ay tila siya isang estranghero sa sarili niyang tahanan. Nasaan po si Papa? Tanong ni Alana. Nasa kwarto niya. Natutulog, sagot ni Aling Elena. Lumakat patungo sa kusina. Wala kang silbi dito. Bakit ka pa bumalik? Ang masalitang iyon ay parang tinik na tumuso sa puso ni Alana. Ganon pa rin. Walang pababago. Ngunit ngayon, hindi na niya hahayaan na masaktan siya ng mga salitang iyon. Bumalik po ako para kay Papa, matigas na sabi ni Alana. At para patunayan na hindi ako walang silbi. Hindi sumagot si Aling Elena. Narinig ni Alana ang tunog ng plato na inilalabas mula sa kabinet. Maya-maya, bumaba si Ate Marisa. Nakaswak siya ng isang mamahaling pajama set. At ang kanyang mukha ay tila mas bata at mas presko kaysa sa alaala ni Alana. Ngunit ang kanyang mata ay natatago ng isang bagay na masama. O Clara, nandito ka pala. Sabi ni Marisa. May pagkangiti sa labi. Akala ko ba hindi ka nababalik dito? Nasaan na ang pangarap mo? Nandito pa rin, sagot ni Alana, matigas ang boses. At mas malaki kaysa sa inisip mo. Naktaas ng kilay si Marisa. Talaga? Akala ko ba naglilinis ka lang ang banyo sa Maynila? Narinig ko kasi ang balita. Napangiti si Alana. Marami ka pa ring hindi alam, ate. Lumapit si Marisa. At bumulong. Huwag kang magpanggap. Alam kong wala kang kwenta. At alam kong hindi ka nakbago. Hindi sumagot si Alana. Lumakat siya patungo sa kwarto ni Don Ramon. Nang makita niya ang kanyang ama, nanikip ang kanyang dibdib. Payat na payat si Don Ramon, at ang kanyang mukha ay tila mas matanda kaysa sa huling pakakita niya. Nakahiga siya sa kama, mahina ang pahinga. Papa, bulong ni Alana, at lumapit sa kanya.
Hinawakan niya ang kamay ng kanyang ama. Malame ito at payat. Dahan-dahang iminulat ni Don Ramon ang kanyang mata. Nagulat siya nang makita si Alana. Clara, bulong niya, mahina ang boses. Opo, Papa. Nandito na po ako, sagot ni Alana, at tumulo ang luha sa kanyang mata. Patawarin mo ako, anak, bulong ni Don Ramon, at sinubukang hawakan ang kamay ni Alana. Patawarin mo kami. Wag kang maksalita ang ganyan, Ramon. Biglang sumulpot si Aling Elena sa pinto. Wala kang dapat ipapaumanhin sa kanya. Siya ang walang utang na loob. Napatras si Alana. Ang sakit ay muling bumalik. Ngunit hindi na niya hahayaan na masira ang kanyang puso. Hayaan mo na siya, Elena, mahinang sabi ni Don Ramon. Hindi. Hindi ko hahayaan na maging mahina ka sa harap ng walang utang na loob na yan. Sigaw ni Aling Elena. Umalis si Alana sa kwarto. Hindi niya kayang makinig sa mga salitang iyon. Pumunta siya sa likod bahay. Sa hardin kung saan niya madalas kausapin si Mang Tonyo. Nakita niya si Mang Tonyo, nakdidilik ngang halaman. Ang matandang lalaki ay tila mas tumandarin, ngunit ang kanyang mata ay nanatili pa ring puno ng baitan. Mang Tonyo, tawa ni Alana, at lumapit sa kanya. Nagulat si Mang Tonyo. Clara, anak, nandito ka na. Niyakap niya si Alana ng mahigpit, isang yakap na puno ng pagmamahal at paalala. Ang tagal mong nawala, anak. Namiss kita. Namiss ko rin po kayo, Mang Tonyo, sagot ni Alana, at umiyak siya sa balikat ng matanda. Alam kong mahirap ang pinagdaanan mo, anak, sabi ni Mang Tonyo, habang hinahaplos ang likod ni Alana. Pero alam kong malakas ka. Alam kong kaya mo. Salamat po, Mang Tonyo. Salamat po sa lahat. Sabi ni Alana. Kayo lang po ang naniwala sa akin. Ngumiti si Mang Tonyo. Hindi kita iniwan. Anak. Lagi kitang binabantayan. Nagulat si Alana. Kayo po ba ang nakpapadala ng masulat at pranun? Tumango si Mang Tonyo. Oh, anak. Hindi ko kayang makita kang naghihirap. Alam kong may malaking plano ang Diyos para sayo. Niyakap ni Alana si Mang Tonyo ng mahigpit. Ang lahat ng sakit at pagod ay tila nabawasan sa sandaling yun. Mayroon pa ring nagmamahal sa kanya. Mayroon pa ring naniniwala sa kanya. Habang nag-usap sila, narinig ni Alana ang boses ni Marisa mula sa loob ng bahay. Tila may kausap siya sa telepono. Oh, kailangan nating sirain ang project na yan. Sabi ni Marisa. Ang Radiant Publishing ang kalaban natin. Kailangan nating tanggalin ang CEO na yan. Hindi ko hahayaan na maunahan niya ako. Nanlaki ang mga mata ni Alana. Radiant Publishing? CEO? Si Marisa ay nagpaplano na sirain ang kanyang kumpanya. Ang kanyang sariling kapatid. Ang galit ay muling bumalik, mas matindi kaysa dati. Hindi lang ito tungkol sa pagmamaliit sa kanya, kundi sa pagwasak sa lahat ng pinahirapan niya. Ang ngiti ni Marisa ay laging matamis, ngunit sa likod niyon ay natatago ang isang malalim na inggit. Sa kanyang magarbong condo unit sa Bonifacio Global City, nakaupo siya sa harap ng kanyang laptop, nakatiti sa mga balita tungkol sa Radiant Publishing. Ang kanyang company, ang Starlight Media, ay isa sa mga nangunguna sa industriya ng entertainment, ngunit ang paangat ng Radiant Publishing ay tila tinik sa kanyang lalamunan. Radiant Publishing, isang rising star sa industriya, pinangunahan ng misteryosong CEO na si Alana de los Reyes. Bawat salita sa article ay parang apoy na sumusunog sa kanyang kalooban. Sino ba ang Alana de los Reyes na yan? Bakit ganon na lang ang bilis ng paangat niya? Hindi niya matanggap na mayroong ibang babae na mas magaling sa kanya, lalo na kung ito ay nakmula sa wala. Naalala niya ang gabi sa gala event. Ang babaeng iyon. May pamilyar sa mukha niya, sa tindig niya. Ngunit hindi niya matukoy kung sino. Ang kanyang instinct ay nagsasabing may kailangan siyang gawin. Sofia, kumusta ang research mo tungkol sa Radiant Publishing? Tanong niya sa kanyang assistant sa telepono. Ate Marisa, mahirap pong makakuha ng impormasyon. Napaka-private po CEO nila. Walang lumalabas na personal background, sagot ng assistant. Kailangan ko malaman ang lahat. Lahat ng detalye. Ang kanilang nga project, ang kanilang nga investors, at lalo na, ang CEO na yan. Utos ni Marisa. Matigas ang boses. Hindi ko hahayaan na may umangat na mas mataas pa sa akin. Ang inggit ay hindi bago kay Marisa. Mula pa noong bata sila,
Naramdaman na niya ang kakaibang atensyon na natatanggap ni Clara mula kay Mang Tonyo, ang hardinero nila. Kahit pa si Clara ang laging pinapagalitan at tinatawag na bobo, mayroon pa ring kabaitan at pagmamahal na ipinapakita sa kanya si Mang Tonyo. Siya, si Marisa, ang matalino, ang maganda, ang pinupuri, pero bakit parang may kulang pa rin? Bakit parang mayroong isang bagay na hindi niya kayang makuha, na tila kay Clara lang nakalaan? Naalala niya ang isang insidente nung bata pa sila. Nakaroon ng school play, at gustong-gusto ni Clara na maging bahagi. Kahit pa sinabi nga magulang nila na hindi ka marunong umarte, si Mang Tonyo ang nagturo kay Clara ng mali niya, nagbigay ng tiwala. At sa huli, si Clara ang nakakuha nga maliit na papel, samantalang siya, si Marisa, ay walang nakuha. Ang galit na naramdaman niya noon ay bumalik. Ang galit sa pagiging mas mababa sa isang taong tinatawa nilang bobo. Hindi ko hahayaan na mangyari ulit yan, bulong ni Marisa sa sarili. Kinabukasan, nakipagkita si Marisa sa isang kilalang businessman na si Mr. De La Cruz, na kilalang may koneksyon sa mga underground dealings at may matinding galit sa Radiant Publishing dahil sa isang failed deal noon. Si Mr. De La Cruz ay dating partner ni Atty. Miguel Ramirez sa isang malaking kaso, ngunit nakaroon sila ngang hindi pagkakaunawaan. Mr. De La Cruz, alam kong may interest kayo sa pakbaksa ng Radiant Publishing, sabi ni Marisa, ngumiti ng mapanukso. Ngumisi si Mr. De La Cruz. Tama ka, Miss De Los Reyes. Anong plano mo? Mayroon akong information na maaring makasira sa kanilang reputasyon. Kailangan lang natin ng tamang pagkakataon, sabi ni Marisa. At mayroon akong hinala kung sino ang CEO na yan. At sino naman? Hindi pa ako sigurado. Pero mayroon akong pakiramdam na may koneksyon siya sa nakaraan ko. At hindi maganda. Nakasundo sila. Ang plano ay simple. Sirain ang reputasyon ng Radiant Publishing, at lalo na, ang reputasyon ng CEO nito. Bumalik si Marisa sa kanilang bahay sa Batangas. Ang kanyang ama, si Don Ramon, ay mahina pa rin, ngunit unti-unti nang bumabawi. Nakita niya si Clara na ngayon ay tinatawa na Alana na naalaga kay Don Ramon. Ang pagmamalasakit ni Alana ay tila nakpapagali kay Marisa. Bakit ngayon lang siya bumalik? Bakit ngayon lang siya nakpakita ng pagmamalasakit? Papa, kumusta po ang pakiramdam niyo? Tanong ni Marisa, sinubukang maging matamis. Ayos lang. Anak. Mahinang sagot ni Don Ramon. Papa, may alam po ba kayo tungkol sa isang kumpanya na Radiant Publishing? At sa CEO nito, si Alana de los Reyes? Tanong ni Marisa, sinubukang maging casual. Nagulat si Don Ramon. Bakit mo naman naitanong, anak? Wala lang po. Narinig ko lang po sa mabalita. Mukhang malaki ang kumpanya nila. Baka po may connection kayo, sagot ni Marisa, sinubukang basahin ang mukha ng ama. Umiling si Don Ramon. Wala, anak. Hindi ko kilala yan. Hindi naniwala si Marisa. Mayroong isang bagay na itinatago ang kanyang ama. Alam niya. Ang pagtatago ang kanyang ama ay nakpatindi sa kanyang hinala. Kinabukasan, habang nag-isa si Marisa sa kanyang kwarto, nagtsyompo siya ng isang email. Ang subject ay malihim ng Radiant Publishing. Ang nilalaman ay puno nga fabricated stories at mga half-truths tungkol sa CEO ng Radiant Publishing na nakpapahiwatig na may madilim itong nakaraan at hindi malinis ang pag-angat sa industriya. Hindi niya binanggit ang pangalan ni Alana. Ang layunin niya ay gulo, pagdududa, at pagkasira ang reputasyon. Hindi ko hahayaan na may mas umangat pa sa akin, bulong ni Marisa sa sarili, at pinindot ang send button. Ang email ay ipinadala sa listahan ng mga contacts na nakuha niya mula kay Mr. De La Cruz, mga major investors, media partners, at mga kakumpetensya ng Radiant Publishing. Ang kamanda ng inggit ay kumalat na. Ang masalita ni Marisa sa telepono ay umalingaw-ngaw sa isip ni Alana. Sirain ang project. Tanggalin ang CEO. Hindi lang ito tungkol sa personal na inggit. Ito ay isang full-blown attack sa kanyang pinahirapan. Kinabukasan, habang nasa bahay pa rin siya ng De Los Reyes, nakatanggap si Alana ng tawa mula kay Sofia, ang kanyang trusted assistant. Ang boses ni Sofia ay punong ng pag-alala. Mama Lana, may problema po tayo, sabi ni Sofia, halos pabulong. May mga email na kumakalat sa industriya. Marumos po tungkol sa inyo at sa Radiant Publishing. May mga nagdududa na po sa integrity ng kumpanya natin. Nanlami ang buong katawan ni Alana. Alam niya. Alam niya kung sino ang nasa likod nito. Si Marisa.
Ang kapatid niya. Ang gali ay kumulo sa kanyang dibdib. Mas matindi kaysa dati. Hindi lang niya sinisira ang reputasyon niya, sinisira niya ang pangarap niya. Anong sinasabi nila? Tanong ni Alana, sinubukang gawing kalmado ang boses niya. Mga fabricated stories po, ma'am. Tungkol daw po sa madilim ninyong nakaraan, at kung paano kayo umangat ng mabilis. May mga nakpapahiwati po na hindi malinis ang pag-angat niyo, paliwanag ni Sofia. Kailangan po nating gumawa na statement agad, ma'am. Napakuyom ang kamao ni Alana. Ang salitang madilim na nakaraan ay nakbalik sa kanya sa pinakamasakit na bahagi ng kanyang buhay. Ang araw na siya ay naisa. Walang pera. At halos mawalan ng pag-asa. Biglang bumalik sa kanya ang isang alaala, isang bangungot na matagal na niyang sinubukang ibaon. Bumalik siya sa gabi pagkatapos siyang palayasin. Naglakad siya ng walang patutunguhan, gutom at pagod. Nakita niya ang isang matandang lalaki. Mukhang mabait na nagalok ng tulong. Anak, wala ka bang matutuluyan? Halika. Mayroon akong maliit na kwarto na pwede mong tuluyan. Sa desperasyon sumama siya. Ngunit nang makarating sila sa isang madilim at liblib na lugar, nakbago ang mukha ng matanda. Ang nga mata nito ay puno ng kasamaan. Halika, anak, may kailangan kang gawin para sa akin. Naramdaman ni Clara ang takot. Ang kanyang puso ay kumalabo ng malakas. Sinubukan niyang tumakbo, ngunit hinawakan siya ng matanda. Ang kanyang nga kamay ay nangingini. Ang kanyang lalamunan ay tila may buko. Tulungan niyo po ako, sigaw niya, ngunit walang nakarinig. Sa huling sandali, may dumating na isang grupo ng kabataan, na tila naglalakad lang sa lugar. Nagulat ang matanda at binitawan siya. Tumakbo si Clara, tumakbo ng pakabilis-bilis, hanggang sa maubos ang hininga niya. Nakubli siya sa isang madilim na eskinita, nakayakap sa kanyang sarili, nangingini. Ang takot ay bumalot sa kanya, at sa sandaling iyon, naramdaman niya ang matinding pangungulila sa bahay niya, sa mga magulang na umayaw sa kanya. Ang mundo ay tila isang malaking pader na humaharang sa kanya, at siya ay nagisa. Nanginini ang makamay ni Alana. Ang alaala ay sariwa pa rin, parang nangyari kahapon. Ang takot na iyon, ang pakiramdam ng pagiging walang laban, ay muling bumalik. Hindi niya hahayaan na mangyari ulit iyon. Hindi niya hahayaan na sirain siya ng sinuman. Sofia, huwag kang mag-alala, sabi ni Alana, matigas ang boses. Haharapin natin to. Magtawa ka ng press conference bukas ng umaga. Sasagutin ko ang lahat ng rumors. Kinabukasan, sa press conference na inayos ni Alana, puno nga reporter at kamera ang silid. Ang tanong ay sunod-sunod. Puno nga pagdududa at pag-usisa. Miss De Los Reyes, totoo po ba ang nga rumors na may madilim kayong nakaraan? Paano po kayo umangat ng ganito kabilis, kung galing kayo sa wala? Mayroon po ba kayong itinatago sa publiko? Kalmado si Alana. Tinitigan niya ang bawat reporter. At ang kanyang nga mata ay puno ng determinasyon. Ang aking nakaraan ay hindi madilim. Ito ay puno ng pagsubok. Oo. Galing ako sa wala. Pero ang bawat pagsubok ay nagpatibay sa akin. Ang bawat pakbaksa ay nagturo sa akin na bumangon. Ngunit ang matanong ay hindi huminto. Ang reporter ay tila uhaw sa kontrobersya. Biglang bumukas ang pinto in conference room. Lahat ay napatingin. Pumasok si Attorney Miguel Ramirez, nakaswat ng isang formal na suit, at ang kanyang mukha ay seryoso. Ang kanyang pagdating ay nadulot ng bulong-bulungan. Attorney Ramirez, bakit po kayo nandito? Tanong ay sang reporter. Naglakad si Miguel patungo sa podium, at tumayo sa tabi ni Alana. Narito po ako para suportahan si Miss Alana de los Reyes at Radiant Publishing, sabi ni Miguel, malakas at malinaw ang boses. Bilang isang abogado, at bilang isang kolig sa industriya, masasabi ko na si Miss De Los Reyes ay isang taong may integrity at may vision. Ang lahat ng rumors na kumakalat ay walang basehan. Ito ay isang attempt na sirain ang isang taong matagumpay dahil sa inggit. Nagulat ang lahat, lalo na si Alana. Hindi niya inaasahan ang pagdating ni Miguel. Ang kanyang presensya ay nagbigay sa kanya ng lakas. Attorney, may connection po ba kayo sa kanya? Personal po ba kayong makakilala? Tanong ng isang reporter. Ngumiti si Miguel, isang formal na ngiti. Kilala ko po si Miss De Los Reyes bilang isang profesional. At bilang isang profesional, naniniwala ako sa kanyang kakayahan at sa kanyang dedication.
Simulang maktanong ang mga reporter kay Miguel. Ang atensyon ay lumipat mula kay Alana patungo sa kanya. Ginagamit ni Miguel ang kanyang reputasyon at ang kanyang legal knowledge para depensahan si Alana. Ang bawat salita niya ay may bigat. At ang kanyang presensya ay sapat para patahimikin ang mga nagdududa. Habang nagsasalita si Miguel, tinitigan siya ni Alana. Ang kanyang muha ay seryoso. Ang kanyang mata ay puno ng kumpiyansa. Hindi ito ang Miguel na nakilala niya noon. Ang Miguel na tila isang robot na sumusunod sa mga utos ng kanyang pamilya. Ito ay isang Miguel na may sariling paninindigan. Isang Miguel na handang lumaban para sa tama. Naramdaman ni Alana ang kakaibang pakiramdam sa kanyang dibdib. Hindi ito galit, hindi rin takot. Ito ay isang pakiramdam ng pahanga, at tila, paasa. Pagkatapos ni press conference, naglakad si Miguel Palacio. Hinabol siya ni Alana. Eto ni, maraming salamat po, sabi ni Alana, taos puso ang pasasalamat. Hindi ko po inaasahan ang pagdating niyo. Ngumiti si Miguel, isang ngiti na ngayon ay mas malambot. Walang anuman, Miss Alana. Alam kong mahirap ang pinagdadaanan mo. Nakatinginan sila. Sa mata ni Miguel, may kakaibang kislap. Isang bagay na pamilya. Ngunit hindi niya matukoy. Miss Alana, sabi ni Miguel, dahan-dahang lumapit. Mayroon akong isang katanungan. Matagal na akong nagtataka. Kinabahan si Alana. Ano kaya ang itatanong niya? Ang pangalan mo? Alana. Sabi ni Miguel, at dahan-dahang hinawakan ang kanyang kamay. Ang padampi ang kanyang kamay ay nakpadalang kuryente sa katawan ni Alana. Mayroon akong isang kaibigan noon na mahilig sa sampagwita. At sa tuwing malungkot siya, lagi niyang sinasabi. Sana ay maging malaya ako, tulad ng sampagwita, na kahit pinipitas, ay patuloy na nabibigay ng halimuyak. Ikaw ba yon, Clara? Nalaki ang mga mata ni Alana. Ang kanyang puso ay kumalabo ng malakas. Ang mga salitang iyon. Ang sampagwita. Ang mga salitang iyon ay tanging si Clara lang at si Mang Tonyo ang nakakaalam. Paano niya nalaman? Narecognize niya ba ako? Hindi may paliwanag ni Miguel Ramirez ang bigat na naramdaman niya nang masabi niya ang pangalang Clara. Ang mata ni Alana, na kanina ay puno ng kumpiyansa, ay biglang napakita ang matinding pakabigla, halo ang takot at pagtataka. Sa sandaling iyon, alam ni Miguel na wala na siyang kawala. Ang lihim na matagal na niyang kinikimkim ay lumabas na. Clara? Ulit ni Alana, halos pabulong, tila hindi makapaniwala. Paano? Paano mo nalaman? Huminga ng malalim si Miguel. Ang press conference ay tapos na, at ang maripota ay unti-unti nang umaalis. Naiwan silang dalawa sa gitna ng silit, ang tensyon sa pagitan nila ay tila nakakabingi. Hindi kita nakalimutan, Clara, sabi ni Miguel. Ang kanyang boses ay malambot at puno ng pagsisisi. Mula nung gabing iyon, hindi ka na nawala sa isip ko. Lumayo si Alana, isang hakbang, tila natatakot. Anong sinasabi mo? Bakit? Bakit mo ako sinundan? Hindi kita sinundan, Clara. Naalala ako, paliwanag ni Miguel. Pagkatapos ng gabing iyon, nang malaman kong umalis ka, naalala ako. Hindi ko maintindihan kung bakit. Pero naramdaman ko na kailangan kitang tulungan. Napakunot ang no ni Alana. Tulungan? Ang taong pilit akong pinapakasal sayo. Hindi ko alam ang buong sitwasyon mo nun, Clara. Ang alam ko lang, ang pamilya mo ay gustong-gusto akong maging manugang, sabi ni Miguel, at lumapit ng dahan-dahan. Pero nang makita ko ang galit sa mata mo ang pagtanggi mo, naramdaman kong hindi ka masaya. At hindi ko gustong pilitin ka. Pero bakit ka sumama sa kanila? Tanong ni Alana. Ang kanyang boses ay may bahid ng sakit. Kailangan ko ring sundin ang pamilya ko, Clara. Mayroon din silang mga pangarap para sa akin, pero hindi ko ginusto ang mangyari sa iyo, paliwanag ni Miguel. Nang malaman kong umalis ka, nautos ako sa isa kong private investigator na hanapin ka. Hindi para saktan ka, kundi para siguraduhin na ligtas ka. Nagulat si Alana. Ikaw ang nagpapadala ng mga sulat at pera nun. At ang tip tungkol sa trabaho sa publishing house? Tumango si Miguel. Opo, Clara. Ako. Nalaman ko ang sitwasyon mo. Ang hirap na pinagdaanan mo. At gusto kong tulungan ka. Sa abot ng aking makakaya, nang hindi mo nalalaman. Hindi ko gustong magpakita sa iyo nun, dahil alam kong galit ka sa akin. Naramdaman ni Alana ang pagkaante. Ang luha ay unti-unting namuo sa kanyang mata. Ang lalaking ito,
na minsan niyang kinamuhian, ay ang anghel na nagligtas sa kanya sa pinakamadilim na bahagi ng kanyang buhay. Ang lahat ng pagdududa niya ay tila nawala. Bakit? Bulong ni Alana, ang kanyang boses ay nanginginig. Bakit mo ginawa yon? Lumapit si Miguel, at dahan-dahang hinawakan ang kanyang pisngi. Ang kanyang nga mata ay puno ng pagmamahal at pagsisisi. Dahil simula pa lang, may kakaiba na akong naramdaman para sa iyo, Clara. Hindi ko maintindihan nun. Pero ngayon, alam ko na. Mahal kita, Clara. Mahal kita, Alana. Ang mga salitang iyon ay tila musika sa pandinig ni Alana. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng pagdududa, ay tila nawala. Ang kanyang puso ay kumalabo ng malakas. Pero, paano mo ako nakilala? Tanong ni Alana. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Ang nga mata mo, Clara. Hindi ko kailanman nakalimutan ang nga mata mo. At ang pagmamahal mo sa sampagwita. Sagot ni Miguel, ngumiti. At nang makita kita sa galaivan, alam kong ikaw yon. Ang Alana na matagumpay ngayon ay ang Clara na may tapang na lumaban nun. Niyakap ni Alana si Miguel ng mahigpit. Ang lahat ng sakit at pagod ay tila nawala sa sandaling iyon. Ang yakap niya ay puno ng pagmamahal, pagpapatawad, at paasa. Patawarin mo ako, Miguel, bulong ni Alana. Sa lahat ng pagdududa ko sayo. Wala kang dapat ipapaumanhin, Clara. Naintindihan ko, sagot ni Miguel, at hinalikan ang kanyang noo. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Alana na sa wakas, natapuan niya ang kanyang tahanan. Hindi sa mapader ng kanilang bahay, kundi sa mabisik ng lalaking ito na namahal sa kanya ng walang pasubali. Biglang nag-vibrate ang cellphone ni Alana. Isang tawa mula kay Aling Elena. Ang pangalan ng kanyang ina ay tila nakpabalik sa kanya sa realidad. Alana, umuwi ka agad. Sigaw ni Aling Elena. Puno ng pagkabahala. Si Ramon. Masama ang pakiramdam niya. Kailangan ka namin. Nanlami ang buong katawan ni Alana. Ang lahat ng saya na naramdaman niya ay biglang napalitan ng kaba. Ang kanyang ama. Kailangan siya ng kanyang pamilya. Nakatingginan sila ni Miguel. Ang nga mata niya ay puno ng pag-aalala. Ang bagong natuklasang pag-ibig at ang responsibilidad sa pamilya ay biglang nakbanggaan. Ang tawa ni Aling Elena ay nakpadala ng panginginig sa buong katawan ni Alana. Ang lahat ng init at pagmamahal na naramdaman niya mula kay Miguel ay tila biglang naglaho, napalitan ng malamig na takot. Si Papa. Kailangan niya si Papa. Kailangan kong umuwi. Miguel. Sabi ni Alana. Ang kanyang boses ay nanginginig. Sasama ako, sagot ni Miguel. Walang paalinlangan. Hindi kita hahayaan na may isa. Ang biyahe pabalik sa Batangas ay mas mabilis kaysa sa inaasahan. Habang papalapit sila sa bahay ng De Los Reyes, narinig na nila ang sigawan mula sa loob. Ang mga ilaw ay nakabukas lahat. At ang mga kapitbahay ay tila nakbubulungan sa labas. May mali. Malaking mali. Pababa pa lang nila sa sasakyan ni Miguel, tumakbo na si Alana patungo sa pinto. Binuksan niya ito ng walang pag-aalinlangan. Ang loob ng bahay ay tila isang war zone. Nakakalat ang magamit, at ang boses ay nagbabanggaan. Paano nangyari to? Marisa, paano mo nagawa to sa atin? Sigaw ni Aling Elena, ang kanyang boses ay halos pumiyo. Nakaupo siya sa sofa, nakahawa sa kanyang ulo, at ang kanyang mukha ay namumutla. Si Marisa naman, nakatayo sa gitna ng sala, ang kanyang mukha ay puno galit at takot. Hindi ko alam? Ma, hindi ko kasalanan to, nakamali lang ako ngang desisyon. Nakamali. Ang laki ng utang natin dahil sa iyo. Ang lahat ng ipon natin. Nawala. Ang bahay na to. Mawawala na sa atin. Sigaw ni Aling Elena. At tumayo, akmang sasampalin si Marisa. Teka, ma. Hindi ko naman sinasadya. Depensa ni Marisa. Anong nangyayari dito? Tanong ni Alana, ang kanyang boses ay malakas, at lahat ay napatingin sa kanya. Nagulat si Aling Elena at Marisa nang makita si Alana. Pati si Don Ramon, na nakaupo sa isang tabi, mahina at tila nawawalan ng pag-asa. Ay napatingin, si Kuya Marco, na nakatayo sa likod ng kanyang ina, ay mukhang gulong-gulo. Clara, bakit ka nandito? Sigaw ni Aling Elena, na ngayon ay lumipat ang galit kay Alana. Wala kang pakialam sa mga problema namin. Nandito ako para kay Papa, sagot ni Alana, matigas ang boses.
At mukhang may mas malaking problema kayo kaysa sa inisip ko. Wala kang alam. Sigaw ni Marisa. Huwag kang makialam sa mga problema namin. Problema niyo. Ang Radiant Publishing ang sinisira mo, Marisa. Ang company na pinahirapan ko. Sigaw ni Alana, hindi na napigilan ang galit. Nanaki ang mga mata ni Marisa. Pati si Aling Elena, nagulat. Paano mo nalaman? Bulong ni Marisa. Narinig ko ang usapan mo sa telepono. At ang maarumos na kumakalat sa industriya. Alam kong gawa mo yan, sagot ni Alana. Puno ngang put. Ano bang kasalanan ko sa'yo? Ate, bakit mo ako ginaganito? Dahil inggit ako sa'yo. Siga ni Marisa. At sa wakas, lumabas ang katotohanan. Dahil kahit anong gawin ko, kahit anong talino ko, mayroon pa ring isang bagay na hindi ko kayang makuha, na tila sa'yo lang nakalaan. Kahit pa tinatawag ka nilang bobo, mayroon pa ring nagmamahal sa'yo. Si Mang Tonyo. At ngayon, ikaw ang CEO ng isang malaking kumpanya. Hindi ko matanggap yan. Inggit ka sa akin. Sa isang taong tinatawa niyo lang na bobo. Sigaw ni Alana. Ang kanyang boses ay nangingini sa galit. Alam mo ba kung gaano kasakit ang mga salita niyo? Alam mo ba kung gaano ko pinahirapan ang lahat ng to? Kahit kailan, wala kang kwenta. Sigaw ni Aling Elena, na ngayon ay punong galit at pakabahala sa sitwasyon nila. Kahit kailan, hindi ka naging katulad ni Marisa. Si Marisa ang matalino. Siya ang magaling. Ikaw. Clara. Ikaw ang dahilan kung bakit tayo nakakaganito. Ako ang dahilan. Sigaw ni Alana, hindi na niya maintindihan ang mga nangyayari. Ako ang dahilan kung bakit ako umalis. Ako ang dahilan kung bakit ako nahirap. Ako ang dahilan kung bakit ako tinawa na bobo. Oh, ikaw. Dahil sa'yo, hindi na tayo makakaharap sa mga tao. Dahil sa'yo, nawala ang lahat ng pinahirapan natin. Sigaw ni Aling Elena, at sa sobrang galit, bigla niyang nasabi ang masalitang matagal na niyang kinikimkim. Kahit kailan, hindi ka naging katulad ni Marisa. Si Marisa ang nag-ayos ng mga grades mo nun. Siya ang nakpalit ng mga answer sheet mo para bumaksak ka. Siya ang nagplano para hindi ka makapag-aral. Dahil inggit siya sa'yo. Dahil ayaw niyang may mas umangat pa sa kanya. Tumahimik ang buong bahay. Ang masalita ni Aling Elena ay umalingaw-ngaw sa hangin, parang isang malakas na kulok. Nanlaki ang mamata ni Alana. Ang kanyang puso ay tila huminto sa pagtibok. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng pagkabigo, ang lahat ng pagmamalit na naramdaman niya sa buong buhay niya ay biglang nakaroon ng kahulugan. Si Marisa. Siya ang dahilan. Hindi siya bobo. Siya ang biktima. Tinitigan ni Alana si Marisa. Ang mukha ni Marisa ay namutla, ang kanyang nga mata ay puno ng takot. Ang kanyang lihim ay nabunyak. Ate? Bulong ni Alana, ang kanyang boses ay nanginginig. Totoo ba yun? Hindi sumagot si Marisa. Yumuko lang siya. At nagsimulang umiyak. Ang lahat ng galit, sakit, at pagkabigo ay biglang sumabo sa dibdib ni Alana. Ang kanyang mundo ay tila gumuho. Ang lahat ng pinaniniwalaan niya, ang lahat ng sakit na dinanas niya, ay dahil sa kanyang sariling kapatid. Paano mo nagawa yan sa akin, ate? Sigaw ni Alana, at tumulo ang luha sa kanyang mamata. Kapatid mo ako. Pamilya mo ako. Clara, anak. Mahinang sabi ni Don Ramon. Na ngayon ay tila nagising mula sa kanyang pagkabahala. Huwag ka makialam papa. Siga ni Alana. Puno ngang sakit. Ang lahat ng to, dahil sa kanila. Dahil sa inyo. Biglang bumukas ang pinto. Si Miguel Ramirez. Nakatayo siya sa pinto. Ang kanyang mukha ay seryoso. Narinig niya ang huling bahagi ng usapan. Narinig niya ang katotohanan. Lumapit si Miguel kay Alana. At dahan-dahang hinawakan ang kanyang balikat. Alana. Ngunit si Alana ay hindi na nakakarinig. Ang lahat ng sakit ay bumalot sa kanya. Ang pagtataksil ng kanyang pamilya. Ang pagkasira ng kanyang pangarap. Ang lahat ng pinahirapan niya. Lahat ay tila nawala. Wala na akong pamilya. Sigaw ni Alana, at tumakbo palabas ng bahay. Tumakbo siya ng walang patutunguhan. Sa gitna ng kadiliman. Nagsimulang umulan. Ang patak nga ulan ay tila mga luha na bumabasa sa kanyang mukha. Ang lahat ng paasa, ang lahat ng pangarap, ay tila nawala. Wala na siyang pamilya. Wala na siyang matutuluyan. Wala na siyang kahit ano. Ang mundo ay tila gumuho sa kanyang harapan. Siya ay nagisa. Muli.
Tumakbo si Alana. Tumakbo siya ng walang patutunguhan sa gitna ng malakas na ulan. Ang bawat patak na ulan ay tilam nga luha na bumabaksa sa kanyang mukha, kasabay nga niyang sariling nga luha na hindi na niya mapigilan. Ang kanyang puso ay parang dinudurok. Ang bawat tibo ay may kasamang sakit. Ang nga salita ni Aling Elena at ang pagtataksil ni Marisa ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip, parang isang sirang plaka. Bakit? Bakit nila nagawa yon sa akin? Bulong niya. Habang patuloy na tumatakbo. Ang hangin ay malamig, at ang kanyang katawan ay nanginginis sa lamig at sa matinding emosyon. Nakita niya ang isang lumang bus stop, walang tao. Nakubli siya doon. Nakaupo sa malamig na semento, nakayakap sa kanyang sarili. Ang kanyang nga mata ay nakatingin sa kawalan, sa dilim ng gabi na tila sumasalamin sa kadiliman sa kanyang kaloban. Bumalik sa kanya ang lahat ng alala. Ang nga araw na siya ay tinatawa na bobo. Ang nga gabi na siya ay naaral ng patago, sa ilalim ng kumot, gamit ang flashlight, dahil ayaw siyang makita ng kanyang ina na naaral. Ang maoras na siya ay naglilinis, naglalaba, at nagluluto, habang ang kanyang mga kapatid ay nag-aral at nagpapahinga. Naalala niya ang isang gabi, pagkatapos ng isang mahabang araw sa eskwela at sa bahay. Gusto niyang maaral para sa isang mahalagang pagsusulit. Pero pinagalitan siya ni Aling Elena. Clara, ano na naman yan? Mag-aaral ka na naman. Wala ka namang patutunguhan. Mahugas ka na lang ang pinggan. Mas may silbi ka pa doon. Napayuko si Clara. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Pero sa lublob niya, may isang maliit na tinik na nagsasabing, hindi. Hindi ako walang silbi. Ang tinik na iyon, ang tinik ng paasa, ay tila nawala ngayon. Ang lahat ng pinahirapan niya, ang lahat ng tagumpay na nakamit niya, ay tila walang saysay. Ang kanyang pamilya, ang nga taong dapat ay nakmamahal at sumusuporta sa kanya, ay ang nga taong sumira sa kanya. Umiyak si Alana. Umiyak siya ng umiyak, hanggang sa maubos ang kanyang luha. Ang kanyang lalamunan ay masakit, ang kanyang nga mata ay maga. Ngunit sa bawat patak ng luha, tila mayroong isang bagay na lumalabas sa kanyang kaloban. Ang sakit, ang galit, ang pagkabigo. Naramdaman niya ang isang kamay sa kanyang balikat. Napaangat siya ng tingin. Si Miguel. Nakatayo siya sa harap niya, basa rin sa ulan, ang kanyang mukha ay puno ng pag-alala. Hindi niya alam kung paano siya nakita ni Miguel. Alana, bulong ni Miguel, at dahan-dahang umupo sa tabi niya. Hindi siya naksalita. Hindi siya nagtanong. Niyakap lang niya si Alana ng mahigpit. Ang yakap niya ay mainit. At puno ng pagmamahal. Sa mga bisik ni Miguel, naramdaman ni Alana ang seguridad. Ang pakiramdam na hindi siya nag-isa. Ang pakiramdam na mayroong isang taong handang tumayo sa tabi niya, kahit sa pinakamadilim na sandali. Sakit. Miguel. Bulong ni Alana. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ang sakit-sakit. Hinaplos ni Miguel ang kanyang buhok. Alam ko, Alana. Alam ko. Hindi sila naksalita ng matagal. Niyakap lang ni Miguel si Alana. Hinayaan siyang umiyak. Hinayaan siyang ilabas ang lahat ng sakit na kinikimkim niya. Sa bawat patak na luha ni Alana, naramdaman ni Miguel ang sakit na nararamdaman niya. Unti-unting huminto ang ulan. Ang nga bituin ay unti-unting lumabas sa likod ng maulap. Ang hangin ay lumami, ngunit ang init ng yakap ni Miguel ay nanatili. Hindi ko maintindihan, Miguel, sabi ni Alana, mahina ang boses. Bakit? Bakit nila nagawa yon sa akin? Pamilya ko sila. Hindi ko rin maintindihan. Alana, sagot ni Miguel. Pero ang alam ko, hindi mo kasalanan yon. Hindi ka bobo. Ikaw ang pinakamatalinong babaeng nakilala ko. Niyakap ni Alana si Miguel ng mas mahigpit. Ang nga salita niya ay tila bumubuang ang isang bagay sa kanyang kalooban. Ang paasa. Ang lahat ng pinahirapan ko, Miguel. Parang walang saysay, bulong ni Alana. Hindi totoo yan. Alana, sabi ni Miguel. Ang lahat ng pinahirapan mo, ang lahat ng tagumpay mo, ay para sa'yo. Hindi para sa kanila. Hindi para patunayan ang sarili mo sa kanila. Para sa sarili mo, napakunot ang no ni Alana. Para sa sarili ko. Ang masalitang iyon ay tila nakbukas ng isang bagong pinto sa kanyang isip. Matagal na siyang nabubuhay para sa pagkilala ng iba, para patunayan ang kanyang sarili sa kanyang pamilya. Ngunit ngayon, sa mabisik ni Miguel, naramdaman niya ang kalayaan. Kailangan kong mapatawad. Miguel, sabi ni Alana,
mahina ang boses, pero hindi ko alam kung paano. Hindi madali ang pagpapatawad, Alana, sagot ni Miguel. Pero ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila. Para sayo. Para maging malaya ka sa galit at sakit. Naramdaman ni Alana ang pagbabago sa kanyang kalooban. Ang sakit ay naroon pa rin, ngunit ngayon ay may kasama ng pag-asa. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo, sa mga bituin na kumikinang sa kalangitan. Ang sampagita. Ang bulaklak na kahit pinipitas ay patuloy na nagbibigay ng halimuyak. Naalala niya ang nasalita ni Mang Tonyo. Ang sampagwita ay simbolo ng paasa, ng pagpapatawad, ng pagbangon. Kailangan kong bumalik. Miguel, sabi ni Alana, matigas ang boses. Kailangan kong harapin sila. Nagulat si Miguel. Sigurado ka? Tumango si Alana. Ang kanyang nga mata ay punong determinasyon. Hindi na siya ang Clara na tumatakbo sa takot. Siya na si Alana, ang babaeng matapang na haharap sa kanyang nakaraan. Hindi na ako magtatago, sabi ni Alana. Hindi na ako magiging biktima. Haharapin ko sila. Hindi para magiganti, kundi para maging malaya. Tumayo si Alana. Tiningnan niya si Miguel, at ngumiti. Isang ngiti na puno ng paasa at pagmamahal. Salamat Miguel. Salamat sa lahat. Niyakap ulit ni Miguel si Alana. Ladya kong nandito para sa iyo, Alana. Naglakad sila pabalik sa sasakyan ni Miguel. Ang hangin ay malamig pa rin, ngunit ang puso ni Alana ay ngayon ay puno ng init. Alam niya na ang pagbabalik sa bahay ng De Los Reyes ay hindi magiging madali. Ngunit ngayon, mayroon na siyang lakas. Mayroon na siyang pag-asa. At mayroon na siyang Miguel. Ang susunod na araw ay magiging isang bagong laban. Ngunit ngayon, handa na si Alana. Handa na siyang harapin ang lahat. Hindi na siya ang Clara na walang laban. Siya na si Alana, ang babaeng matapang na haharap sa kanyang pamilya. Hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang taong matagumpay, malaya, at may kakayahang magpatawad. Ang liwanag na umaga ay hindi nakdala ng kapayapaan sa tahanan ng De Los Reyes. Ang bakas ng kaguluhan kagabi ay naroon pa rin ang nakala na papel sa sahi. Ang tahimik na silid na puno ng bigat na hangin. Bumalik si Alana at Miguel, ang kanilang presensya ay tila nakpalaki sa tensyon. Si Alana ay kalmado, ngunit ang kanyang nga mata ay nagtatago nga apoy. Sa likod niya, si Miguel ay nakatayo ng matatag, ang kanyang presensya ay nagsisilbing sandigan at proteksyon. Nakaupo si Aling Elena sa sofa, nakahawa sa kanyang noo, ang kanyang muka ay maga at puno ng pagod. Si Marisa naman ay nakatayo sa tabi ng bintana, nakatalikod, tila iniwasan ang pagtingin ni Alana. Si Don Ramon ay nakahiga pa rin sa kanyang silid, ngunit alam ni Alana na gising siya. Anong ginagawa mo rito, Clara? Tanong ni Aling Elena, mahina ang boses ngunit may bahid ng pagmamaliit. Hindi pa ba sapat ang gulo na dinala mo kagabi? Lumapit si Alana, at tumayo sa harap ng kanyang ina. Ang kanyang tindig ay tuwid at matatag. Hindi ako Clara. Ma. Ako si Alana. At nandito ako para harapin kayo. Para harapin ang katotohanan. Napaangat si Aling Elena ng tingin. May gulat sa mga mata. Hindi siya sanay sa ganitong Alana. Katotohanan. Anong katotohanan ang pinagsasabi mo? Singit ni Marisa, humarap sa kanila. Ang kanyang mukha ay puno ng pagtanggi. Huwag kang mapanggap na biktima rito. Clara. Ikaw ang nakdala ng kahihiyan sa pamilya. Kahihiyan. Tumaas ang boses ni Alana. Ako? Ang taong pinilit ninyong magpakasal para sa pera? Ang taong inyong pinahiya at tinawa na bobo sa harap ng lahat? Ang taong pinagsamantalahan ang tiwala para lang masira ang buhay ko. Tumigil si Alana, at tinitigan si Marisa. Ikaw ata. Ikaw ang nakpalit ng mga grades ko. Ikaw ang sumira sa mga pagkataon ko. Totoo ba yun? Nangingini ang makamay ni Marisa. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Huwag kang masinungaling, Marisa. Sigaw ni Aling Elena, na ngayon ay lumabas na ang lahat ng pagkabahala sa kanyang boses. Narinig ko ang lahat. Sinabi ko sa kanya ang lahat kagabi. Biglang nagulat si Marisa. Tinitigan niya ang kanyang ina, puno ng pagtataksil sa mamata. Oh, Marisa. Narinig ko ang lahat, ulit ni Alana. Ang lahat ng sakit na naramdaman ko, ang lahat ng puro sa inyo, ang lahat ng pagsisikap ko na patunayan ang sarili ko. Dahil pala sa'yo, ate. Dahil sa inggit mo. Hindi mo naiintindihan. Sigaw ni Marisa,
at lumapit kay Alana. Wala kang alam sa pinagdaanan ko. Ako ang laging inihahambing sa'yo. Ako ang laging pinupuri. Kailangan kong panatilihin ang posisyon ko. Kailangan mo panatilihin ang posisyon mo sa pamamagitan ng pagsira sa buhay ng kapatid mo. Galit na sabi ni Alana. Ang sakit ay nakbalik, ngunit ngayon ay may kasama ng paglilinaw. Napakababaw mo. Marisa. Anong sinasabi mo, Clara? Sigaw ni Aling Elena. Marisa. Anak, hindi mo dapat siya sagutin. Siya ang walang silbi. Huwag niyo akong tawaging walang silbi. Ma? Sumigaw si Alana. Ang kanyang nga mata ay nanlilisik. Hindi ako walang silbi. Nagtagumpay ako sa sarili ko. Nagtayo ako ngampo niya. Hindi katulad ng mga taong sumisira sa akin. Tumahimik ang lahat. Ang hangin ay mabigat. Maya-maya, lumabas si Don Ramon mula sa kanyang silid, sinusuportahan ni Mang Tonyo. Ang kanyang mukha ay payat, ngunit ang kanyang nga mata ay puno ng lungkot at pagsisisi. Anak. Clara, bulong ni Don Ramon, mahina ang boses, patawarin mo ako. Patawarin mo kami. Hindi namin alam. Hindi ko alam ang lahat ng pinagdaanan mo. Lumapit si Alana sa kanyang ama. Ang kanyang galit ay unti-unting napalitan ng awa at sakit. Niyakap niya ang kanyang ama ng mahigpit. Papa, bulong niya, at umiyak sa balikat ng ama. Bakit po ninyo hinayaan yon? Natakot ako. Anak. Natakot ako mawala ang pamilya ko. Natakot ako mawala ang lahat. Sabi ni Don Ramon. At umiyak din. Patawarin mo ako. Anak. Kung alam ko lang. Kung sana naniwala ako sa iyo noon. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Alana ang tunay na pagsisisi mula sa kanyang ama. Ito ang pagpapatawad na matagal na niyang hinintay. Bumalik si Alana sa harap ng kanyang ina at kapatid. Nandito ako para tulungan kayo, ma. At ikaw, ate, sabi ni Alana, ang kanyang boses ay kalmado na ngayon, ngunit puno ng paninindigan. Pero may mga conditions. Nagulat si Aling Elena at Marisa. Hindi ko hahayaan na saktan niyo ako ulit, sabi ni Alana. Hindi na ako ang Clara na basta na lang susunod. Hindi na ako ang Clara na madaling lokohin. Ako si Alana de los Reyes. At kung gusto niyo ng tulong ko, kailangan ninyong tanggapin ang katotohanan. Kailangan ninyong magbago. Tinitigan niya ang kanyang ina. Ma, kailangan mong tanggapin ang katotohanan tungkol sa nangyari. At kailangan mong humingi ng tawad. Tinitigan niya si Marisa. Ate, kailangan mong tanggapin ang ginawa mo. At kailangan mong panagutan ang desisyon mo. Ang pagpapatawad ay hindi ibig sabihin na kalimutan ko ang lahat. Ito ay nangangahulugang handa akong maksimulang muli, ngunit sa sarili kong terms. Tahimik ang lahat. Ang alok ni Alana ay malinaw. Tulong, kapalit ng katotohanan at pagbabago. Ang pag-asa ay nagsimulang sumilay sa dilim ng pagkalugi ng pamilya. Hindi! Biglang sigaw ni Marisa, punong galit at pagtanggi. Hindi ko kailangan ang tulong mo, hindi ko kailangan ang awa mo. At lalong hindi ko kailangan ang sermon mo, Clara. Lumapit si Marisa kay Alana, ang kanyang mamata ay nanlilisik sa galit. Akala mo ba, tapos na ang lahat? Hindi pa. Clara, hindi mo pa ako kilala. Mayroon pa akong alas sa manggas ko. Isang matalim na tingin ang ipinukol ni Marisa kay Alana, puno ng pagbabanta. Ang kanyang nga salita ay tila napapahiwatig ng isa pang madilim na lihim, isa pang pagtataksil na nakakubli. Ang bagong Alana ay handa nang harapin ang kanyang pamilya, ngunit tila may isa pang hamon na naghihintay sa kanya. Ang sigaw ni Marisa, mayroon pa akong alas sa manggas ko, ay umalingaw-ngaw sa isip ni Miguel. Hindi niya maintindihan kung ano pa ang kayang gawin ng babaeng iyon. Ngunit ang kanyang pagbabanta ay sapat para maging alerto si Miguel. Ngunit sa ngayon, ang mas mahalaga ay ang kalagayan ni Alana at ang pamilya nito. Kinabukasan, ang bahay nga de los Reyes ay tila isang ospital tahimik, ngunit puno ng mabigat na pakiramdam. Si Don Ramon ay dinala sa ospital para sa masusing pagsusuri at si Alana ang nakasikaso ng lahat. Si Miguel, bilang isang abogado, ay agad na lumapit kay Alana para tumulong sa pinansyal na problema ng pamilya. Alana, ipaalam mo sa akin ang lahat ng detalye ng utang, sabi ni Miguel, habang nakaupo sila sa isang sulok ng sala, na ngayon ay tila mas maluwag dahil sa pagkawalangan dating sigla. Kailangan nating malaman kung gaano kalaki at kung ano ang mga posibleng solusyon. Ang muha ni Alana ay pagod, ngunit ang kanyang mata ay nanatili pa ring matatak. Salamat Miguel.
Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung wala ka. Ngumiti si Miguel. Isang ngiti na puno ng pagmamahal at pag-alala. Walang anuman, Alana. Nandito ako para sa iyo. Sa loob ng ilang araw, nagtrabaho sila ng makasama. Sinuri ni Miguel ang mga dokumento. Nakipag-usap sa mga kreditos at nahanap nga paraan para maipsan ang pasaning ng pamilya de los Reyes. Napatanto niya na ang sitwasyon ay mas malala kaysa sa inaakala niya. Ang desisyon ni Marisa ay hindi lang basta pagkakamali. Ito ay desisyon na ginawa sa ilalim ng matinding inggit at pagmamataas. Isang hapon, habang nag-usap sila ni Alana tungkol sa isang posibleng loan restructuring, lumapit si Kuya Marco. Ang kanyang muka ay puno ang hiya at pagsisisi. Clara. Alana. Sabi ni Kuya Marco, mahina ang boses. Gusto kong humingi ng tawad. Sa lahat ng ginawa namin sa'yo. Sa lahat ng pananaw namin. Nagulat si Alana. Hindi niya inaasahan ang paghingi ng tawad mula sa kanyang kuya. Alam kong hindi sapat ang nasalita para burahin ang sakit na dinanas mo, patuloy ni Kuya Marco. Pero gusto kong malaman mo na nagsisisi ako. Nagsisisi ako na hindi ako naging mabuting kapatid sa'yo. Nagsisisi ako na hinayaan ko ang lahat na yun na mangyari. Lumapit si Alana sa kanyang kuya. Ang kanyang nga mata ay puno ng luha. Salamat, kuya. Bulong niya. At niyakap niya ang kanyang kuya. Ang yakap na iyon ay puno ng pagpapatawad at pag-asa. Sa wakas, mayroong isang bahagi ng kanyang pamilya na handang magbago. Kinabukasan, lumabas si Don Ramon mula sa ospital. Mahina pa rin siya, ngunit ang kanyang nga mata ay ngayon ay puno ng pag-asa. Nang makita niya si Alana, ngumiti siya. Anak, bulong ni Don Ramon, at hinawakan ang kamay ni Alana. Salamat sa pagbalik mo. Salamat sa pagtulong mo sa amin. Walang anuman po, Papa. Sagot ni Alana. At hinalikan ang kamay ng kanyang ama. Patawarin mo ako, anak, sabi ni Don Ramon, ang kanyang mata ay puno ng luha. Sa lahat ng pakukulang ko. Sa lahat ng sakit na naidulot ko sa'yo. Pinatawad ko na po kayo, Papa, sagot ni Alana, at niyakap ang kanyang ama. Ang yakap na iyon ay puno ng pagmamahal at pagpapatawad. Samantala, si Aling Elena at Marisa ay nanatili pa ring matigas. Si Aling Elena ay madalas na nakikita na nakaupo sa isang tabi, tahimik, ang kanyang mukha ay puno ng pag-alala. Hindi siya humingi ng tawad. Ngunit ang kanyang nga mata ay tila napapahiwating ng isang bagay na hindi niya kayang sabihin. Si Marisa naman ay nakulong sa kanyang kwarto, hindi lumalabas, tila nahihiya sa lahat ng nangyari. May mga pagkakataon na narinig ni Miguel ang mahihinang hikbi mula sa kwarto ni Marisa. Isang gabi, habang nagpapahinga si Alana at Miguel sa hardin, sa ilalim ng mabituin, hinawakan ni Miguel ang kamay ni Alana. Kumusta ang pakiramdam mo, Alana? Tanong ni Miguel. Malambot ang boses. Masakit pa rin, Miguel, sagot ni Alana. Pero mas magaan na. Salamat sayo. Lagi akong nandito para sayo, sabi ni Miguel. At hinalikan ang kanyang no. Hindi kita iwan. Niyakap ni Alana si Miguel ng mahigpit. Ang kanyang puso ay puno ng pagmamahal. Sa kabilang lahat ng sakit at pagsubok, natapwan niya ang tunay na pag-ibig. Alam mo, Alana, sabi ni Miguel, habang nakatingin sa mga bituin. Mayroon akong isang bagay na kailangan kong sabihin sa'yo. Nagulat si Alana. Ano yon? Mayroon akong natanggap na job offer, sabi ni Miguel, at huminga ng malalim. Sa ibang bansa. Sa London. Nanlaki ang mata ni Alana. Ang kanyang puso ay biglang kumalabo ng malakas. London. Ang lahat ng kapayapaan na naramdaman niya ay tila biglang naglaho. Ang kanyang pag-ibig at ang kanyang pangarap ay tila nagbanggaan. Ang nga salita ni Miguel, sa London, ay umalingaw-ngaw sa isip ni Alana, tila isang malakas na tunog na nakpabasa sa kapayapaan na kanyang naramdaman. London. Malayo. Ang kanyang puso ay biglang kumalabo ng malakas, isang halong takot at pag-asa. London? Bulong ni Alana, tila hindi makapaniwala. Alana. Isang malaking opportunity para sa akin, sabi ni Miguel, ang kanyang mata ay puno ng pag-aalala. Pero alam kong mahirap ang desisyon nato para sa ating dalawa. Niyakap ni Alana si Miguel ng mahigpit. Ang kanyang isip ay nagulo. Ang lahat ng pinahirapan niya para makabangon, ang kanyang kumpanya, ang kanyang bagong buhay sa Pilipinas. At ngayon,
Ang pag-ibig niya ay tila nangangailangan ng isa pang malaking sakripisyo. Hindi ko alam, Miguel, sabi ni Alana, ang kanyang boses ay nanginginig. Ang dami nang nangyari. Ang dami ng sakit. Ngayon lang ako nakaramdam ng kapayapaan. Naiintindihan ko, Alana, sagot ni Miguel. Hindi ko naman gustong pilitin ka. Pero gusto kong malaman mo na kahit anong desisyon mo, susuportahan kita. Kung kailangan mong manatili dito, mananatili ako. Kung gusto mong sumama sa akin, mas magiging masaya ako. Nag-angat si Alana ng tingin. At tinitigan si Miguel. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Hindi ko hahayaan na mawala ang pangarap mo dahil sa akin, Miguel. Karapatan mong maging masaya. Karapatan mong abutin ang mga pangarap mo. Nag-usap sila ng matagal sa ilalim ng bituin. Pinag-usapan nila ang kanilang mga pangarap, ang kanilang mga takot, at ang kanilang pag-ibig. Sa huli, naramdaman ni Alana ang isang bagay na mas malalim kaysa sa takot, ang pagtitiwala. Pagtitiwala sa kanilang pag-ibig at pagtitiwala sa kanyang sarili. Kinabukasan, napasya si Alana na harapin si Aling Elena at Marisa sa huling pagkakataon. Hindi para magalit, kundi para magpatawad. At para buksan ang bagong kabanata ng kanyang buhay. Nakita niya si Aling Elena na nakaupo sa sala, tahimik, ang kanyang muka ay puno ng pagod. Si Marisa naman ay nababasa ng libro, ngunit alam ni Alana na nakikinig siya. Ma ate, sabi ni Alana, ang kanyang boses ay kalmado at matatag. Nandito ako para magpaalam. At para magpatawad. Napaangat si Aling Elena ng tingin, may gulat sa mamata. Si Marisa naman ay hindi gumalaw. Ngunit naramdaman ni Alana ang tensyon sa kanyang katawan. Alam kong mahirap ang lahat nangyari, patuloy ni Alana. At alam kong nasaktan ko kayo, tulad ng pagkasakit niyo sa akin. Pero ayoko nang magdala ng galit sa puso ko. Gusto kong maging malaya. Tinitigan ni Alana ang kanyang ina. Ma, pinatawad ko na po kayo. Pinatawad ko na po ang lahat ng sakit na naidulot niyo. Pero kailangan niyo ring magpatawad sa sarili niyo. At kailangan niyo ring tanggapin ang katotohanan. Nagsimulang umiyak si Aling Elena, mahina. Ang kanyang galuha ay tilamgasapan na nahuhugas ng lahat ng sakit at pagsisisi. Clara, anak, bulong niya. At sinubukan niyang abutin ang kamay ni Alana. Hinawakan ni Alana ang kamay ng kanyang ina. Ang pagdampi ng kanilang mga kamay ay puno ng sakit at paasa. Tinitigan ni Alana si Marisa. Ate, hindi ko makakalimutan ang ginawa mo. Pero pinatawad na kita. Hindi para sa'yo, kundi para sa sarili ko. Hindi ko hahayaan na sirain mo pa ang buhay ko. May sarili akong buhay. At may sarili akong pangarap. Hindi sumagot si Marisa. Yumuko lang siya. At nagsimulang umiyak. Tahimik. Ang kanyang gabalikat ay nangingini. Sa sandaling iyon, nakita ni Alana ang isang bahagi ni Marisa na hindi niya kailanman nakita, ang kanyang kahinaan, ang kanyang pagsisisi. Pagtapos pag-usap, lumabas si Alana sa hardin. Nakita niya si Mang Tonyo. Nagdidiling ng halaman. Mang Tonyo. Tawa ni Alana. Ngumiti si Mang Tonyo. Ana, kumusta? Ayos lang po. Mang Tonyo. Sagot ni Alana. Nakpalam na po ako sa kanila. Magandang desisyon yan, anak, sabi ni Mang Tonyo. Ang pagpapatawad ay hindi ibig sabihin na kalimutan mo ang lahat. Ito ay nangangahulugang nakpasya kang magpatuloy sa buhay mo. Salamat po, Mang Tonyo, sabi ni Alana. Salamat po sa lahat ng pagmamahal at pagsuporta niyo. Lagi akong nandito para sa iyo, anak, sagot ni Mang Tonyo, at niyakap niya si Alana. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Alana ang tunay na kalayaan. Ang kalayaan mula sa galit, mula sa sakit, at mula sa mga inaasahan ng iba. Nagpasya si Alana. Hindi niya iiwan ang Radiant Publishing. Ito ang kanyang pangarap, ang kanyang pinahirapan. Ngunit handa siyang lumihan ng isang bagong kabanata kasama si Miguel. Kung kailangan niyang manatili sa Pilipinas, mananatili si Miguel. Kung kailangan niyang maglalakbay, maglalakbay sila ng makasama. Ang kanilang pag-ibig ay hindi nakatali sa isang lugar, kundi sa kanilang mapuso. Miguel, sabi ni Alana, nang mausap sila kinagabihan. Mananatili ako sa Radiant Publishing, pero handa akong magsimula ng isang bagong buhay kasama ka. Kung saan ka man mapunta, sasama ako. Ngumiti si Miguel. At niyakap si Alana ng mahigpit. Mahal kita, Alana. Mahal na mahal.
Bago umalis si Alana sa bahay ng De Los Reyes, pumasok siya sa lumang kwarto niya. Nag-ayos siya ng gamit, at sa ilalim ng lumang aparador, nakita niya ang isang maliit na kahon. Binuksan niya ito. Sa loob, mayroong isang lumang baby dress at isang nakatuping sulat. Binuksan niya ang sulat. Ito ay sulat mula kay Aling Elena, na isinulat niya nung bata pa si Clara. Ang sulat ay puno ng pagmamahal at pag-asa, na naglalarawan kay Clara bilang isang maliit na anghel at regalo mula sa Diyos. Ang sulat ay nagtapos sa mga salitang, "Huwag kang mag-alala, anak. Laja kong ginanjito para sayo." Nanlaki ang mga mata ni Alana. Ang sulat na iyon ay isinulat bago pa man siya tawaging Bobo. Ito ay isinulat bago pa man makbago ang lahat. Ang sulat na iyon ay napakita ng isang bahagi ni Aling Elena na hindi niya kailanman nakita, ang kanyang pagmamahal, ang kanyang paasa. Ang sulat na iyon ay napahiwatig na si Aling Elena ay hindi lang isang taong punong galit at pagmamataas, kundi isang taong minsan ay nakmahal ng totoo, at marahil ay naging biktima rin ng mga pangyayari at mga inaasahan ng lipunan. Ang kanyang pagmamataas ay tila isang defense mechanism laban sa kanyang sariling manatakot at pagkabigo. Lumipas ang mga buwan. Ang masugat ay unti-unting nagilom, at ang mga pangarap ay unti-unting nakatoto. Si Alana at Miguel ay magkasama, bumubuo ang isang buhay na puno ang pagmamahal, paggalang, at pag-unawa. Hindi umalis si Miguel patungong London. Sa halip, nagtayo siya ng sarili niyang law firm sa Pilipinas, na nakatuon sa pagtulong sa mga maliliit na negosyo at mga individual na nangangailangan ng legal na tulong. Isang desisyon na napakita nga niyang tunay na pagkatao. Ang Radiant Publishing ay patuloy na lumago, at si Alana ay naging isang respetadong figura sa industriya. Ang kanyang nga kwento ay hindi lang basta nagbibigay ng libangan, kundi nagbibigay din ng inspirasyon. Ngayon, ang kanyang tagumpay ay hindi na para patunayan ang sarili niya sa iba, kundi para sa kanyang sarili. Para sa mapangarap na minsan ay inakala niyang imposible. Isang hapon, habang nakakapa sila ni Miguel sa kanilang condo unit sa Maynila, nakatingin sila sa skyline ng siyudad, ang sikat ng araw ay napapatingkat sa matatayo na gusali. "Hindi ko akalain na darating ang araw na to, Miguel," sabi ni Alana, habang nakasandal sa balikat niya. "Ang lahat ng sakit, ang lahat ng pagsubok. Parang isang bangungot na lang ngayon." Ngumiti si Miguel. "Ang lahat na iyon ay nagpatibay sa'yo, Alana. Ginawa ka nitong kung sino ka ngayon." "Salamat sa'yo, Miguel," bulong ni Alana. "Salamat sa pagiging ilaw ko sa dilim." "Mahal kita, Alana," sagot ni Miguel, at hinalikan ang kanyang buhok. Mahal na mahal. Ang kanilang pag-ibig ay hindi perpekto. Ngunit ito ay totoo. Ito ay binuo sa pagtitiwala, pag-unawa, at pagpapatawad. Ang relasyon ni Alana sa kanyang pamilya ay nanatiling komplikado, ngunit may pagbabago. Si Don Ramon at Kuya Marco ay patuloy na napakita ng pagsisisi at pagmamahal. Madalas silang bumibisita kay Alana sa Maynila. At minsan, si Alana ay umuwi sa Batangas para bisitahin ang kanyang ama. Ang usapan nila ay hindi na puno ng galit at sakit, kundi ngang paunawa at pagtanggap. Isang araw, habang nasa Batangas si Alana, nakaroon sila nga hapunan ni Don Ramon at Kuya Marco. Si Aling Elena at Marisa ay naroon din, ngunit tahimik lang sila. Si Aling Elena ay tila mas matanda na. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagod. Si Marisa naman ay tila mas payat, at ang kanyang mga mata ay nakatago ng isang bagay na hindi niya kayang sabihin. "Alana, ang ganda nga kwento mo," sabi ni Don Ramon, ngumiti. "Napakatalino mo talaga, anak." Ngumiti si Alana. Ang salitang iyon ay matagal na niyang hinintay. "Salamat po, Papa," sagot ni Alana. Nang matapos ang hapunan, lumabas si Alana sa hardin. Nakita niya si Mang Tonyo, nag-alaga ng mga sampagwita. "Mang Tonyo," tawa ni Alana. Ngumiti si Mang Tonyo. "Anak, kumusta?" "Ayos lang po, Mang Tonyo," sagot ni Alana. "Salamat po sa lahat. Kayo po ang nagturo sa akin ng tunay na kahulugan ng kalayaan." "Ang sampagwita, anak," sabi ni Mang Tonyo, habang hinahaplos ang isang bulaklak. Kahit pinipitas, patuloy na nagbibigay ng halimuyak. "Ganyan ka, Alana. Sa kabilang lahat ng sakit, patuloy kang nagbibigay ng paasa at pagmamahal." Niyakap ni Alana si Mang Tonyo ng mahigpit. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat. Sa huling pagkakataon, tiningnan ni Alana ang kanyang ina at kapatid. Si Aling Elena ay nakaupo pa rin sa sofa, nakatingin sa kawalan.
Si Marisa naman ay nakatayo sa bintana, nakatingin sa labas. Hindi sila nagbago ng ganap, ngunit hindi na rin sila ang taong sumira sa kanya. Ang kanilang pagmamataas ay nanatili, ngunit ang kanilang impluensya sa buhay ni Alana ay wala na. Hindi na tagal, lumabas sa isang magazine ang isang feature article tungkol kay Alana de los Reyes, ang CEO ng Radiant Publishing. Ang headline ay, Mula sa Wala, Tungo sa Tagumpay. Ang kuwentong isang babaeng nagpatawad at nagmahal. Sa isang lumang bahay sa Batangas, nakaupo si Aling Elena sa kanyang silya, hawa ang magazine. Tinitigan niya ang litrato ni Alana, na ngayon ay nakangiti, puno ng kumpiyansa at kaligayahan. Ang kanyang mukha ay puno ng komplikadong emosyon, pagtataka, pagsisisi, at tila isang bahid ng pagmamalaki. Hindi siya nagsalita, ngunit ang kanyang mata ay tila nagpapahiwatig ng isang bagay na hindi niya kayang sabihin. Ang kanyang anak, ang Clara na minsan niyang tinawa na bobo, ay ngayon ay isang inspirasyon. Sa kanyang condo unit, nakatayo si Alana sa harap ng salamin. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon. Ang kanyang mata ay puno ng paasa, ang kanyang ngiti ay toto. Hindi na siya ang Clara na puno ng takot at sakit. Siya na si Alana, ang babaeng matagumpay, malaya, at puno ng pagmamahal. Ang kanyang puso ay puno ng kapayapaan. Ang kanyang buhay ay hindi perpekto, ngunit ito ay puno ng pag-ibig, pagpapatawad, at tunay na kalayaan. At dito nagtatapos ang kuwento ni Alana de los Reyes at Attorney Miguel Ramirez. Sa bawat pahina, sa bawat kabanata, kayo ay naging saksi sa paglalakbay ni Alana mula sa pagiging isang Clara na puno ng takot at sakit, hanggang sa pagiging isang Alana na matata, malaya, at puno ng pag-ibig. Isang malaking karangalan ang makasama kayo sa bawat pagsubok, sa bawat tagumpay, at sa bawat luha na dumaloy. Taos puso akong nagpapasalamat sa inyong paglalaan ng oras at puso sa mundong ito na aking nilikha. Bilang inyong manunulat, ang pagliha ng kwentong ito ay hindi lang basta pagsusulat ng mga salita. Ito ay isang paglalakbay ng puso. Sa bawat karakter, mayroong bahagi ng ating sarili na nakikita. Ang sakit, ang galit, ang inggit, lahat ng ito ay bahagi ng buhay. Ngunit higit sa lahat, ang kuwentong ito ay nagpapaalala sa atin na sa kabila ng lahat ng hamon, mayroon pa ring paasa. Mayroon pa ring kapangyarihan ang pagpapatawad, hindi lang para sa iba, kundi para sa ating sarili. Na ang tunay na lakas ay hindi nakikita sa kung gaano kataas ang ating narating, kundi sa kung paano tayo bumabangon pagkatapos bawat pakbaksak. At sa gitna ng lahat, mayroong paibig na nabibigay kulay at kahulugan sa ating buhay, isang paibig na walang hinihinging kapalit. Isang paibig na nagpapalaya. Naway ang kwento ni Alana ay magsilbing paalala na ang ating nakaraan ay hindi nagbibigay kahulugan sa kung sino tayo. Ito ay nagiging pundasyon para sa mas malakas at mas matatag na tayo. Naway magbigay ito ang inspirasyon upang harapin ang sariling mga multo. Magpatawad ng walang pag-alinlangan, at yakapin ang pag-ibig na nararapat para sa bawat isa sa atin. Maraming salamat muli sa pagiging bahagi ng aking mundo. Naghihintay ako marinig ang inyong mga salobin at damdamin. Kwento NG Kapalaran.